The trouble with some women is that they get all excited over nothing. Yun ang paniniwala ni Mary Concepcion, na lalo pang tumibay ng mabigo sa kaisa-isang lalaking minahal. Mula noon ay tinakwil na niya ang salitang kasal. Kaya hindi niya malaman kung paano tatanggapin ang balitang magpapakasal na ang best friend niya. At ang best man ay walang iba kung hindi ang lalaking dumurog sa puso niya, si Aidan Burgos. Hindi niya kayang pigilan ang muli nilang pagtatagpo. Ngunit desidido siyang pigilin, ang damdaming si Aidan pa rin ang sinisigaw. Ngunit mapipigilan ba niyang mahalin ang lalaking unang gabi pa lamang nila sa isang bubong ay gumapang na sa ilalim ng kumot niya? Help me please! Help me! This is my last chance to walk down the aisle. I'm 32. My biological clock is ticking. Please, help me, said the obviously distressed female over the phone. Calm down, Cecil. Take a deep breath. Yeah, that's right. Now tell me what's the problem. You're getting married tomorrow, wika ni Mary, coordinator ng The Lovely Bride. Isang tanggapan ng mga papel ay pangasiwaan ng kasal ng kahit sino, basta may ibabayad. Narinig muna niyang suminga ang caller bago nagsalitang muli. My fiancé ex produced a phony marriage certificate and show it to the officiating priest. He called and said we couldn't get married in his parish. Help me please. I don't know what to do. Napabuntong hininga si Mary, another crazy female. Kung nagkataong hindi kliyente ang babae, malamang na pinayuhan na niya itong huwag ituloy ang kasal. But Cecil was their biggest client na walang pakialam sa magagastos. Ang mahalaga ay makapag-I do sa harap ng altar. I see. All we have to do is find you another priest. Don't worry, I'll take care of it. Relax, rest and stay beautiful. You are still getting married. Anya, are you sure? Duda pa ring tanong ni Cecil. I am sure. Unless it was the groom who would back out. Wala na siyang magagawa roon. But maybe she could produce a substitute groom. Why not? She smiled at the thought. Daragdagan nila ang serbisyo ng The Lovely Bride grooms for rent. Thank you, wika ng kliyente. The voice was almost a whisper and filled with gratitude. Natouch naman si Mary, gaano ba talaga kahalaga sa isang babae ang kasal at ang makasal. She was a hypocrite. Alam niya yon, there she was, running a good business with her best friend Rachel. Gayong hindi naman siya naniniwala sa kasal. Thanks to her best friend, who was a great influence to her outlook. Her creed, the trouble with most women is that they get all so excited over nothing. Then marry him. And Rachel's? Marriage is an institution where a woman gave up the attention of many for the inattention of one. Together, they were the biggest hypocrites. Dahil sa naisip nilang negosyo, I'll call you at midnight and your fiancé's ex wouldn't learn of the new venue or of the new priest. She hung up and sighed again. Tinawagan niyang sekretary nilang si Agnes at binigyan ng instruction na maghanap ng panibagong simbahan na medyo kaparis ng una. Luma, sapagkat medieval ang theme ng wedding ni Cecil. Marami namang lumang simbahan, ngunit may mga kanya-kanyang aktibidades ang mga yon ayon pa sa babae. Well, double the payment if they refuse to accommodate Miss Vilonca's wedding, aniya. Chicken feed, wika ni Agnes. Pinagulong niyang upuan patungo sa computer and started typing. Maya-may bumukas ang pinto ng opisina. Hello, she turned towards the door. Nakatayo sa frame ng pintong isang babaeng nakasuot ng pink na bestida, naka-pink na step-in, handbag at may pink na hair clip sa maiksing buhok. Nalaki ang mga mata ni Mary, for the woman in pink was Rachel, her best friend, and she was wearing her most despised color. Maybe the woman was Rachel's clone. Like my outfit, wika nito't lumapit sa kanya. I've realized pink is beautiful after all. So feminine, delicate, soft. Nakibit balikat to. May nagawa ka bang kasalanan at inarurusahan mo sarili mo? Tanong niya. Bata pa lamang ay sinumpa na nito ang pink. Bumabaligtad ang sikmura nito kapag nakakakita noon. Iniugnay nito ang pink sa pagiging alipin, passive female like Rachel's mother nang mundo'y umiikot lamang sa ama nito. Walang alam sa mundo kung hindi maging may bahay.
Naupo si Rachel sa kanyang desk. Marami akong kasalanan at hindi ko alam kung bakit pinagpapala pa ako ng Diyos. Wika nito. What is that supposed to mean? Her arched brows furrowed. Biglang tila nagliwanag ang buong mukha ni Rachel. Kumislap ang mga mata nito. Kinilabutan si Mary. She was familiar with that kind of look. She had seen it too often on their clients, those stupid, crazy women who believe in love and marriage. She rubbed her arms para pahigain muli ang mga nagsitayuhang balahibo. Rachel smiled, a smile she had never seen before, so dreamy yet almost mystical, and Rachel became even more beautiful. Maybe pink suits her, she thought. I'm getting married, Mary, deklara nito. Nahulog siya sa upuan at hindi magawang tumayo. It's the Armageddon! Her mind screamed. Bumaba sa desk niya si Rachel at tinulungan siyang tumayo. Isn't it wonderful? Finally, I found my true love. It's a dream come true, sad pa ng kaibigan niya. True love? Dream come true? The earth must have left its axis. Ang tanging pangarap ni Rachel sa pagkakaalam niya ay ang makawalang mga babae sa tanikala ng baliw na pag-ibig. What happened? She asked. I'll tell you if you would stop looking at me like in some sort of a freak. Wika ni Rachel. Marriage was freak. Woman vowing to perform the job of 10 maids till the spouse breathed his last. That was freak. True love sucks. Screw it. His name is Alfred. Isn't it a wonderful name? Said Rachel dreamily. I met him last week at the bank. He is the son of the president. Last week? Bulalas niya. Sunod-sunod ang ginawang pagtango nito. He was so handsome and passionate. I called him and we... You called him? Muli niyang bulalas. What happened to their rule? They didn't call men, no matter how gorgeous they were. Yeah, stop interrupting. I'm telling you the greatest love story in the world. Wika ni Rachel. Mary was stunned beyond words. We went to his flat and we made love till dawn. When the sun came out, I asked him to marry me. You proposed? She couldn't take the absurdity of it all. You need a psychiatrist, Rachel, said niya. I don't think so. Anyway, he accepted and gave me a ring. Just this morning. Lumakad si Rachel patungo sa shelf na katabi ng dingding. Dinampot ang mga nakaayos na women's magazine doon at pinatong sa kanyang desk. I want the most beautiful wedding gown. Mary, sinimulan itong buklatin ng mga magazines. Yun yung mga special editions na pawang may kaugnayan sa pagpapakasalang features. When is the wedding? Tanong niya. Next month, sa hometown ko. Maganda kasing church doon. Very, very old and quiet. Dinampot nitong binubuklat na babasahin. What do you think of this? Rachel showed her a picture of a wedding gown. Kunot nung tinignan niya yon. Too freely. Baka naman hindi ka na makalakad niyan. Teka nga, sigaw niya. Bakit ka magpapakasal? I mean, you're not the marrying type, aniya. Sumeryosa si Rachel. I understand how you feel. I made you believe that marriage sucks. Maybe it still is, but not my marriage. Besides, it felt so good to be taken care of. For a change. It's so tiring to be independent. When you really think about it, it's nice to have a man to do all the chores that requires immense strength. I don't want to do my own plumbing anymore. And I really hate fixing my damn car. Wika nito sa seryoso at naging desisyon. But we're modern women, Aniya. I hate modern. I hate those rules. They don't keep me warm at night. They don't make me happy. A tear fell on Rachel's face. I don't want to be alone anymore, Mary. What's a little sacrifice if I'm gonna be taken care of, loved, treasured, and adored for the rest of my life? You'll end up like your mother, Aniya. Hasn't it occurred to you that my mother must be the happiest woman on earth? God rest her soul. Akala ko ba mali ang mami mo? Akala ko ba baliw siya dahil sunod-sunuran lang siya sa daddy mo? Aniyang mataas na rin ang boses. Her whole world was falling apart. It was like being told that there was no God. Pagkatapos niyang maniwala sa buong buhay niya. Nagkamali ako, okay? Nagkamali ako. In love ako, Mary. Gusto kong makasama si Alfred sa lahat ng araw ng buhay ko. Bumuntong hininga siya. Fine, gusto mo maging layaw ng may bahay. Palamuti sa buhay ng asawa mo. A wife to be showed off. A dumb, stupid housewife.
Masasakal niyang matalik na kaibigan. Don't hate me. Siguro tama ka. Pero babae ako. And that is what I'm gonna be till the end. And women fall in love. Women need to be loved. Women need to be appreciated. And I don't need your appreciation. Biglang hindi na ako importante? Fine, sigaw niya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. What I mean is, hindi ko kailangan na i-appreciate ako ng kapwa kong babae. I need a man to see my worth. I sound crazy, I know, but it's the truth, Mary. I've never been this happy for me. Hindi ko alam, feeling ko komunista ka at ikaw ang premier ko. Tapos bigla mo akong sinabihan na nade-defect ka. Pinaparamdam mo sa akin na tanga ko. Idiot. I'm sorry, Mary. Kapag dumating ang panahon na umibig ka ng ganito, maintindihan mo. Wika ni Rachel. Incidentally, our best man is Adam. Sabay kindat sa kanya ni Rachel. Napubuntong hininga siya, ngunit hindi na siya makahinga. Magpinsan sila, wika pa nito. Adam, as in Burgos? Aniya sa nanghihinang tinig. She knew the answer bago pa tumango si Rachel. Diyos sa langit, ang mga anghel ay nakikipagsabuatan laban sa akin. Sigaw ng isip niya. Dahil si Adam Sebastian Burgos ang dahilan kung bakit tinanggap niya ng buong buo ang ideolohiya ni Rachel. Si Adam ang dahilan kung bakit hindi na siya naniniwala sa tunay na pag-ibig. Screw romance. Oh, akala ko matutuwa ka, painosenteng sabi nito. Delighted, may Italian pumps, angil niya. Tumawa si Rachel. Of course, you'll be my maid of highest honor, wika pa nito. Rachel of the lovely bride? Naniniyak na tanong ni Adam sa pinsang si Alfred. Umag-umagi inistorbo siya nito sa pagpapakain sa mga alaga niyang tilapia. Yap, ani Alfred. Hindi nito maintindihan kung bakit iniwan ng pinsan ng glamorous na trabaho bilang chef sa isang 5-star hotel para magparami ng mga isda. Oo nga at kumikita rin si Adam. Kaya lang masyado namang malansang pinili nitong negosyo. Best friend of that woman with huge eyes and overbite? Tanong pa ni Adam. I don't know. I haven't met her friends. Kaswal na sabi ni Alfred. Nagdududang tiningnan ito ni Adam. Pagkatapos ay pinagpatuloy ang pagpapakain sa mga isda. Ako ang gusto mong maging best man? We're cousins. Anong diferensya doon? Wika nito. Wala ngang diferensya. Kaso'y talagang nagdududa siya. Unang-una, dalawa pang kapatid na lalaki ni Alfred. Pangalawa, magpinsang buo sila, ngunit hindi sila ganun ka-close. Mas malapit siya sa bunsong kapatid nito dahil silang magkasing edad. Tumatanggi ka ba? Masama raw yun, baka hindi ka makapag-asawa, ani Alfred. Hindi maaaring tumanggi si Adam sapagkat mahigpit na hiniling ni Rachel ng lalaki ang kunin nitong best man. Pumayag ito nang malaman ang dahilan. Maano ba naman kung makakatulong sila ni Rachel na mapaligaya ang dalawang puso? Masyado silang maligaya, nakakakonsensya na may mga taong nalulungkot. Isa pa, alam ni Alfred ang kwento ng masaklap na love life ng kanyang pinsan. He knew about the woman with huge eyes and an overbite. Hindi nga lamang nito nakilala ang babae. Ang alam lang nito, kulang na lang ay magpatiwakal ang kanyang pinsan ng iwanan ng babae. Mabuti na lamang at napigil ng tita Bea nito sa pagpapalista bilang volunteer sa Bosnia. Kung hindi ba naman baliw, sasali sa giyera na may giyera dahil lamang nabigo sa babae. Must be one hell of a woman. Alfred surmised. Hindi nagsalita si Adam. Wala sa sariling hinahagisan ng pagkain ng mga tilapia. Malayong tinatakbo ng isip. The woman with huge eyes and overbite. Yun ang kauna-unahang customer na nagreklamo sa chicken ala Adam niya. Walang customer na nagreklamo sa specialty niya. Sa katunayan, ay isa yun sa dinarayo ng mga tao at napilitan tuloy ang manager ng restaurant na tawagin ng chef. Nakita niya ito't nahuli ng malalaking mata na may mahahaba at maitim na pilik mata. Hindi siyang pinakamagandang babae na nakita niya, ngunit marahil siyang pinaka-interesante. Alam niyang ganun din halos ang reaksyon nito sa kanya. Lalo pang lumaki ang mga mata nito nang makita siya over 6 feet tall, broad and squared jaw. Maybe she was expecting a small, plump man with rosy cheek dahil ganun kagandang itsura ng mga chef. He asked for her card. Binigay naman, niligawan niyang 2 linggo. And by that time, he knew. He never wanted to let her go. But he had the problem. Hindi ganun ka-excited sa kanilang relasyon si Mary.
Sa 3 buwan na itinagal ng kanilang relasyon, hindi man lang nagkusang babaeng tawagan siya sa bahay o sa hotel. Gaano man niya ito kamahal, mataas pa rin ang kanyang pride. Pinagmumukha siyang tanga ni Mary at hindi rin niya mapiho ang tunay nitong nararamdaman. Tumiim ang bagang ni Adam. Ano, payag ka ba? Tanong ni Alfred. Nagkibit balikat siya. Nasa nakaraan pa rin siya. Inaalalang isa sa pinakamasakit na sinabi sa kanya ng isang babae. You're like this, wika ni Mary, showing him a tube of lipstick. It's something I can do with or without. He almost cried. Masyado nang nayurakan ng kanyang pride. Hindi pala siya importante sa babae. Lipstick lang ang katapat niya sa buhay nito. Samantalang ito ang lahat sa kanya. Araw, buwan, mga bituin, buong mundo at buong universe. He did what a sane man would do. He dated other women. He wanted to feel important. He wanted to be needed. Nahuli siya ni Mary. They had a confrontation in a hotel's lobby with people watching. He admitted wanting another woman, needing another woman, pero kahit kailan hindi siya nakipagrelasyon sa iba. Inakusahan pa siya nitong taksil. Saan siya nagtaksil? Na hindi na nga siya sigurado kung may relasyon sila. One way lang naman yon na siya ang gumagawa ng lahat ng efforts. Sinampal siya. Again, he heard the most painful, the most humiliating thing na hanggang ngayon ay nagbibigay pa sa kanya ng bangungot. So, hindi ka kontento sa akin? Fine, you're a lousy lover too. I fake all my orgasms. At nag-walk out na si Mary sa gitna ng ohs at ahs mula sa kanilang audience. Siya ay huminto sa kanyang trabaho at naging isang magsasaka ng isda. Dumating ang pagkakataon sa tamang panahon. He grabbed it pero hindi niya makakalimutan ang ginawa sa kanya ni Mary. Minsan sa inis ay gusto niyang umupa ng hired gunman at ipapatay ang babaeng kampon ng lagim. Pero hindi niya magawa yon. In love pa rin siya sa kanya. Naramdaman niyang humawak si Alfred sa balikat niya. The wedding is next month sa hometown ni Rachel. On Saturday, we're all going down there. Malaki raw ang ancestral house nila doon. We'll stay there until the wedding. Medyo malayo kasi. Hindi praktikal na magbalik-balik tayo. Wika nito. Napatingin si Adam sa pinsan pagkatapos ay tumango. Sure, thanks, wika ni Alfred. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Mary nang pagbuksan ng hinihintay nilang bisita. It was the eyes, so dark, piercing, and mocking at the same time under the thick, inquisitive brows. You must be Mary, wika ni Alfred and offer his hand. I'm Alfred. Nice to meet you, Alfred. Hindi malaman ni Mary kung saan niya kinuha ang kanyang boses. She was almost sure that she couldn't talk. Come inside, have a seat, Anya. She hated herself. Kamukha pa lamang ni Adam ang nakita niya ay daig pa niyang uminom ng isang balding kapeng barako. Kasama ng latak. 3 years. 3 taon nang lumipas, ngunit ganun pa rin ang epekto sa kanya ni Adam at ng lahat ng may kinalaman sa lalaki. Hindi alam ni Rachel, ngunit kapag nakakakita siya ng larawan ng kahit sinong chef, ay umiinit ang ulo niya. At sa loob ng 3 taon, hindi siya nagawi sa restaurant na pinagtatrabahuhan ni Adam. Kahapon lang niya nalaman kay Rachel na hindi na pala chef ang lalaki at nag-aalaga ng mga tilapia sa Laguna Lake, 1 hektarya. Not bad at sa tingin niya ay mas bagay kay Adam ang ganoon. He was too hard to be in the kitchen. Nilundag ni Rachel ang nalalabi pang baitang na hagdan nang makita si Alfred. Honey! Tili nito. Patakbo at palundag na yumakap sa nobyo. Nakataas pang mga binti and they kiss hard in her presence. Kinusot niya ang mga mata. Kunwari ay napuwing. Ang totoo ay inis na inis siya. Miss you baby, wika ni Alfred na ginayang isang batang naglalambing. Kinilabutan si Mary. What happened to the rules? They all went down the drain because of this man. At napagtanto niya na walang kabuluhan ang mga rules na yon hanggang may lalaki sa mundo. When God created Adam, he must be joking. At napabuntong hininga siya nang maalalang kapangalan pa ni Adam Burgos ang unang lalaki sa daigdig. Bakit kasi hindi na lang yun mansanas ni Snow White ang pinakagat ni Eva sa lalaki? E di sana hindi na ito dumami. Humalokip-kip siya at sumandal sa pinto habang nagpapalit ng mga kakilakilabot na lambingan sina Rachel at Fred. Never show a man that you were madly in love with him. That was one of the rules na ngayon na hindi lang binali ni Rachel.
ibinaon pa sa libingan. Forget it. Isa pa yun sa mga rules na ina-apply niya sa kanilang dalawa ni Idam. It was just right. Dahil si Idam ay numero unong palikero. Hindi na niya kailangan ng ebidensya. Kitang-kita niya yun sa asta nito. But she was so attracted. Nagkomprehensya sila ni Rachel magdamag. Take it easy. Keep your distance. Hindi niya dapat malaman na oxygen na katumbas niya sa buhay mo. Don't ever tell him you love him. Hanggat hindi ka nakakatiyak na ganun din ang damdamin niya sa'yo. Mabuti na yung mabigo ka lang, pero intact naman ang pride mo. Kaysa luhan ka na nga, durug pa ang pride mo. Yun ang payo ni Rachel. Kaya naman hanggang ngayon ay duda pa siya na totoo ngang Rachel ang kasama niya. Baka clone nga lamang ang babae. Nevertheless, sinunod niya ang payo nito. Hindi niya tinawagan si Idam. Kahit minsan. Kahit nangangati ng daliri niya na dumayal sa telepono. At nananabig ang kanyang eardrums na marinig ang tinig nito. Oo, mahal niya siya. Minahal siya ng walang dahilan. Yun ang dahilan kung bakit natakot siya ng labis. Pakiramdam niya ay napaka-vulnerable niya. At tama lang na binantayan niya ang puso niya. Tuwing hahawakan ni Idam ang kanyang kamay, her mind would tell her, guys, do that all the time. Ito hindi isang special na bagay. Pero dumating na rin siya sa punto na gusto na niyang paniwalaan si Idam. She was tired of being upright and reserved when she was with him. And each time they would make love, she would forget all those rules. And she loved making love with him. That was the only time she could feel that he was really hers and hers alone. Sa kanya lamang nakatuon ng atensyon nito as she held him. Ang pag-ibig na hindi niya maamin ay sinusuko niya in their act of love. And she liked it when he would hold her close afterwards. And he would fall asleep with his head on her chest. Pero pagising ni Idam, daig pa niyang pinaglihi kay Stalin. She would turn her back on him at ang pagitan nila sa higaan ay dalawang tao. She wanted to give in and forget about the rules. Pero bigla na lamang dumagsa ang report sa kanyang hinggil sa mga sightings kay Idam. Nasa ganito, ganoong lugar, kasama ang ganito, ganoon na babae. At isang beses ay siya pa mismong nakasaksi. She could never forget the scene habang buhay yung nakaukit sa kanyang kamalayan. At sa huling hininga niya ay tsak na yun ang maiisip niya. She broke the rule. Nawalan siya ng kontrol. Sinugod niya ang babae at si Idam habang kumakain ng mga ito. Binuhusan pa niya ng nalusaw na banana split ang babae pagkatapos ay nagmarcha palayo. Inabutan siya ni Idam sa lobby. Told her she was the coolest bitch on earth. Kaya nakikipag-date ito sa iba. At wala raw siyang karapatang magselos. Inutusan pa siyang humingi ng sorry sa babae. The nerve! By that time ay nakabawi na siya. Nakontrol na niya ang emosyon. Better to be broken-hearted when an intact pride kaya taas daw niyang ininsultong pagkalalaki ni Idam. And she didn't see him again. Pareho lang silang nagiwasan. Aren't you going to join us, Mary? Wika ni Alfred. Nakapagsalang na ng VCD tape si Rachel at may hawak na tigisang bote ng beer. Ang magkasintahan habang nakaupo sa carpeted na sahig. Nakasandal pang babae sa dibdib nito habang ang dalawang kamay nakapulupot sa bewang ng best friend niya. Sa pagkadismaya niya, isang love story pa ang pinapanood ng dalawa. I think I'd rather sleep. Ani at umakyat sa hagdan. Hindi pa kompletong panunumbat niya kay Rachel, ngunit hindi na niya magawang buksan ng paksa. Lalabas naman siyang maramot na kaibigan na ayaw lumigayang best friend. Baka isipin pa nito na naiinggit siya. Rachel was capable of such thoughts now. At sa unang pagkakataon, sa mahigit 10 taon nilang samahan, ngayon lang siya nainis dito. Agnes, don't forget to mail the invitations. You have my cell phone and beeper number. Kung may emergency, you know what to do. But I repeat, contact me only if it is an emergency, okay? Wika ni Rachel sa sekretarya nila sa telepono. Napatingin na ito sa pinto. Hi Han, bati ni Alfred na bagong dating. We're leaving now, Agnes. Be patient with Malu, okay? Bye. See you at my wedding. Bye. Ibinaba nitong telepono. Let's go? Wika ni Mary kahit paano excited. Ngayon sila aalis patungong Taal, ang hometown ni Rachel. 2 years ago ay nagbakasyon sila doon ng 2 linggo and she like Rachel's great aunt. Si Mama Sylvie, 73 years old na puro dalaga pa. Get in the car, girls. I'll take care of your suitcases. Wika naman ni Alfred. Gustong-gusto nang itanong ni Mary kung bakit hindi nito kasama si Idam. Pero para na rin niyang inamin na interesado pa siya sa whereabouts ng lalaki. Nanahimik na lang siya.
Malalaman din naman niya kung darating din sa Taal si Idam o sa araw ng kasal na lamang ito sisipot. She felt disappointed thinking of the latter. Pero ibitin man siya pati warik, hindi niya yun aaminin kahit kanino. Hinila niyang pinto ng van at naupo sa upuan sa likod ng driver. She saw Rachel double-check the locks on their doors. Ang mga bagahe nila isa-isa niyang inabot, buhat kay Alfred. Pahagis niyang inilagay sa upuan sa likod niya. Ilang sandali pa'y binuhay na ni Alfred ang makina ng van. "Where's our best man, hon?" tanong ni Rachel. Pigil ang hininga ni Mary sa likod. Susunod na lang daw siya. Iniwan kong address. May problema kasi sa Laguna Lake. Nahirapan siya mag-renew ng permit. Paliwanag ni Alfred. "I see," wika ni Rachel at bahagyang lumingon sa kanya. "I can't wait to see Mama Sylvie." Bagkus ay wika niya. "Me too. She's so excited." Wika nito. "She couldn't wait to meet you, hon." Anito kay Alfred. Surrogate mother ni Rachel ang tiyahin sapagkat maaga nitong iniwan ng mga magulang at nag-isa namang anak. Sa university sila nagkakilala ni Rachel and felt mutual admirations towards one another. Nakangiti siya habang nakatanaw sa labas ng bintana. The view was like the years. Mabilis na dumaraan. She wanted to hold on to the happy memories but they flew too fast. They were both 16 when they met, both awkward, looking and wanting desperately to fit in the crowd. Pareho silang galing sa probinsya. Ngunit bago matapos ang unang semester ay pareho na silang in. Boys called them the Barbie twin dahil hindi nakakalayo ang taas nila at pareho silang pinaglihis sa kawayan. Pareho pa sila noong insecure sa kanilang 8 diretsong figura. But they learned the trick. They exposed their long legs by wearing micro-mini and boys came flocking to them. They were managed to divert the boys' attention from their flat chest and bony hips to their long, graceful legs. But over the years, they filled up on the right places and never had they been insecure again. Kung may mga insecurities man sila sa ibang bagay na, they practically grew up together. First love, first heartache, first kiss, they shared them all. There were tears, ngunit mas lamang ang mga halakhak. Sa boarding house ay isang platong kinakainan nila dahil pareho silang tamad na maghugas noon. They also shared all their clothes and their allowance. And which they graduated at alam nilang panibagong baitang ng buhay ang aakyatin nila. They climbed the first step together, fell together. Pareho silang hindi masaya sa nakuha nilang trabaho. They resigned, both unemployed. They toyed the idea of having their own business. Humiram ng pera si Rachel kay Mama Sylvie. Si Mary naman ay sa mga magulang at kapatid niya na nasa Canada. And the lovely bride was born. Another step on the ladder or life was taken, then another and another. Now Rachel is getting married. Another ladder that meant change. At sa unang pagkakataon ay nakadama siya ng takot. It was a step to take, but a verb were different directions. Rachel took the other. She was stuck. Naalala pa niya isang tula noong college na pinamemorize sa kanila. Two roads diverge in the woods. Would she take the one less traveled by? And would it make a difference? Some modern-day philosopher said that the road less traveled by was less traveled for a reason. Naputol lang pagbabalik tanaw nang tumunog ang cellphone. Kay Alfred yon. "Yo, anong lalaki?" "Adam, what's up?" Humigpit ang hawak ni Mary sa edge na upuan nang marinig ang pangalan ng lalaki. She could picture her ears flapping para marinig pang sinasabi ni Alfred. "Call Gab, he can help you." "I have his number at the farm," wika ni Alfred. "Too bad, what are you gonna do?" he asked and listened for several seconds. Then chuckled. "The girl with the huge eyes and overbite is behind me." Nag-init ng pisngi ni Mary. Pinagtatawanan siya ng magpinsan. Huge eyes? Overbite? Monster na siya sa paningin ni Ada. The nerve! What is his problem? Usisa ni Rachel pagka-off ni Alfred ng CP. The poor guy couldn't have his permit. He couldn't operate. Sabi ko, humingi ng tulong kay Gob. Kaso si Gob din palang hindi makahingi ng permit sa LLDA. Nililinis kasi nilang Laguna Lake. Source of water raw yun. Paano naman ang nangangailangan ng tilapia? Wika ni Rachel at bumungis-ngis. Adam will be fine. He could charm his way across the barrel. Wika ni Alfred at nilingon siya. He said he's looking forward to seeing you again, Mary. Nag-blush yata ng buong kanyang katawan. Ngunit hindi siya kinilig. Alam yung sinabi ni Adam for the purpose of mocking her. Hapon na silang nakarating sa Taal. Ipinasok pa lamang ni Alfred ang van sa loob ng maluwang na bakuran at tumatakbo na palapit sa kanilang isang matandang babae. Slim and tall. Very aristocratic ang facial features.
Puti ang lahat ng buhok na nakapusod. Ang matandang babae nakasuot ng makukulay na damit na hanggang ankle. Madyantang tsinelas. Mama Sylvie! Tili ni Rachel habang mabilis na bumaba ng sasakyan. Niyakap ang tiyahin. Where is he? Where is the man? Tanong nito. I'm here, madam. Wika ni Alfred at nagmano sa matanda. Kaawaan ka ng Diyos. Where's Mary? Tanong muli nito. I'm here, Anya. Nagbeso-beso sila. Come inside. May balita ako sa inyo. Excited na wika ni Mama Sylvie. Wala namang nagbago sa lumang bahay maliban sa mga kortina sa malalaking bintana. Maaliwalas pa rin iyon sapagkat napakaluwang ng sala at makintab na makintab ang sahig. Maupo kayo dyan, wika ni Mama Sylvie sa kanila at pumasok ito sa isang silid. Ang kanyang kwarto mula na magdalaga hanggang ngayon na dalaga pa rin. Hindi makakalimutan ni Mary ang tawanan nila ni Rachel nung sabihin ni Mama Sylvie ang dahilan kung bakit hindi ito nagkaasawa. Walang matinong babae noong una ang umaalis ng bahay kung walang asawa. We don't leave our nest, wika nito noon. Hindi siya nakapagsaliksik kaya nang si Rachel ang nagpasayang sa Maynila manirahan, agad na pumayag ang matanda. When I was 50, my parents died. I had my bachelorette pad. Finally, wika pa nito, maya-maya lumabas ng silid si Mama Sylvie. May dalang kahong puti. Pinatong yun sa piano at binuksan. Isang bordadong bestidang nilabas. What do you think? Anito, you're going to wear that on my wedding? Bulalas ni Rachel. Baka ikaw ang mapagkamalang bride, Mama? But I am a bride, Rachel. Wika ng matandang babae. What? Sabay-sabay nilang bulas. I'm getting married too. Wika ni Mama Sylvie at ang kanyang mga matay kumislap. Ang kanyang mga kulubot na pisngi ay namula. Nagningning siya tulad ng isang batang babae. I'll be damned, wika ni Mary. So, you are the lucky guy. Wika ni Rachel na sa oras ng hapunan ay dumating ang isang matandang lalaki, nakabaston, ngunit mukhang diplomat ang dating. Kahit kulubot ng balat, hindi may tatangging isa itong heartthrob nung kabataan nito. Yes, I am. You must be Rachel, and this must be Mary. Wika ng matandang lalaki. I'm Roberto Madriaga. Nagkamayan sila. How did you two meet? Tanong ni Mary, hindi makapaniwala sa nasasaksihan niya. Kung meron mang matandang dalaga sa kanila, walang iba yun kung hindi siya. She felt out of place, surrounded by people in love. A long time ago, byudo na ako. But before I met my wife, I was in love with Sylvie. She was the most beautiful 19-year-old I've ever seen. Ani Roberto. May palagay si Mary na 19 years old pa rin si Mama Sylvie sa paningin nito. Kapag siya kaya ang 73 years old, meron kay isang Roberto na babalik sa kanya? Naupo sa mesa si Roberto sa lugar na nakatalaga para dito. Ang usapan sa mesa ay pawang tungkol sa kasal at sa pag-ibig. Labis na nadismaya si Mary. What about you, Mary? Hindi ka pa ba mag-aasawa? Tanong ni Roberto. Hindi naman ako nagmamadali. I still have what? Nagbilang siya ng taon sa isip. About 50 years to wait for Mr. Right, Ania. She subtracted from Mama Sylvie's age her own age. Kapag 73 na siya, siguro naman ay makikilala na niyang kanyang Mr. Right. Hope runs eternal, kaya nga raw hindi kaagad namamatay ang mga old maids. Magunaw na sanang mundo, anang isip niya. Dahil wala siyang balak na maghintay na mahigit 50 taon bago mag-asawa. Natigilan siya't napatitig sa isusubong pagkain. Bakit parang gusto na rin niyang mag-asawa? Nahawa lang siguro siya sa mga lovebirds na kasalo niya. Hindi pa rin nagbabagong pananaw niya sa buhay. Screw marriage. Actually, I've no plans to get married. Excuse my language but I have to say it. Men are pain in the ass. Ania, tumawa ng mataginting si Mama Sylvie. Better to have pain in the ass than pain in your heart. I've been alone most of my life. And believe me, Iya, it's not fun. Wika nito't naging seryoso mukha. Young people today are foolish enough to laugh at love and stay away from it. They are so confident that fate will bring them back another love. You just have to ask the lonely Mary. They know the hurt and pain of wanting love they can never regain. Bullseye, wika ni Rachel. I'm not interested with an old love or with some future love. For that matter, Ania, feeling like an alien. Nakatanga sa kanyang mga kausap na para bang nagsalita siya ng ibang lengguwahe. Look, Ania, I'm happy for all of you. I respect your desire to love and to marry. But I know myself. I know what I want, diin niya. Hindi ang mga kaharap ang kinukumbinsi ko, hindi ang sarili.
picturing herself at 70 and getting married for the first time. Would Rachel throw her a shower party? Let her be Mama Sylvie. Who knows, pag 70 na siya, makikilala niyang Prince Charming niya. Bongga, I'll give you a shower party, Mary. Wika ni Rachel. Talk about knowing one friend. Nabasa na naman ni Rachel ang iniisip niya. Tumawa to. Hindi ko lang sigurado kung may macho dancer na papayag na sumayaw sa harap mo. Magmano na lang sila. Ani ang tumatawa rin. Sumabat si Alfred. Hindi ka tatandang dalaga, Mary, kaya huwag kang mag-alala. May apo na ako. Aayusin ko na magkita kayong dalawa. Wika naman ni Roberto. Wait, itinaas niyang dalawang palad. Hindi mo ba naintindihan? Hindi mahalaga sa akin kung ikakasal ako o hindi. That's my point. I'm not interested in marriage. Git niya. Bakit ba napakakulit ng mga taong ito? Amen, sabay-sabay na sinabi ng mga ito. And the Pope isn't Catholic, wika naman ni Rachel. Magmadre na lang kaya siya. Anong tinatayo-tayo mo dyan, Mike Lee? Tanong ni Edam sa isang tauhan. Alam ni Mike ang pangalan nito, ngunit tinagdagan niya si Lee dahil pilay. Mike Lee ang isang paa. Tapat na alala niya ito kaya komportable siyang biruin. Nasa telepono si Lucy kanina pa, tawag ng tawag, ani Mike. Nag-isip si Adam, sabihin mo umalis na ako. Nagpunta sa Taal dahil ikakasal ang pinsan ko. Si Alfred, aniya. 3 linggo na niyang iniiwasan ng babae na hindi naman niya malaman kung bakit. Jackpot na siya kay Lucy. Maganda, sexy, malaporselana ang kutis. Ubod ng yaman at baliw na baliw sa kanya. Hindi ba't yun naman ang hanap niya? Isang babaeng malambing at malalahanin na lagi siyang ginagawa ng buko pandan kahit magkanda sira ng kanyang tiyan. Si Lucy na walang takot na ipakita sa kanyang pagmamahal. What's wrong with me? Areglado bossing, wika ni Mike Lee. Ngunit makulit si Lucy. Hindi to pumayag na ibaba ang telepono hanggat hindi ibinibigay ni Mike ang address na pupuntahan ni Adam sa Taal. Binibigay naman ito sa akalang gusto lang makatiyak ng babae na talagang naruroon ng amo. Kalaliman ng gabi ay binulahaw silang lahat ng sunod-sunod na busina ng sasakyan. Sabay-sabay pa silang 4 na lumabas ng silid. Humahangos din ang maid ni Mama Sylvie. Indang, lumabas ka nga at tingnan mo, utos nito. Sasamahan ko, presenta ni Alfred. Ito lamang ang lalaking doon at feeling responsable sa kapakanan ng 3 dilag. Lumabas ito kasama si Indang. Isang kotse ang nasa labas ng gate. Isang babae ang nakakapit sa grills at inuuga. Ano kailangan niya? Tanong ni Alfred paglapit sa babae. Nasisinagan ng ilaw ng posteng mukha nito. Pretty, anang isip ni Alfred. Ngunit anong ginagawa ng isang maganda at batang-batang babae sa labas ng gate sa 10 oras ng gabi? Si Adam, I know he's here. He told me, wika ng babae. I'm Lucy, his girlfriend. Girlfriend? Bulalas ni Alfred. Anong kalokohan ang nasa isip ni Adam at pinapunta ritong girlfriend? Hindi pa siya dumarating. Anito, sumimangot si Lucy. Then I'll wait for him. May I come inside? Alangan namang pabayaan niya ito sa labas. Binuksan ni Alfred ang gate. Ipasok mong kotse mo. Nasa front door ang 3 dilag. Sino yan? Sabay-sabay nilang tanong nang lumapit si Alfred. Girlfriend ni Adam. Anito. Ano? Si Mary ay natutupang bibig. What is she doing here? Tanong naman ni Rachel. Pinapunta raw dito ni Adam. Fine, wika ni Mary at pumasok sa loob. Tuloy-tuloy sa kanyang silid. Anong gustong palabasin ni Adam at pinaparitong syota? Nagmamalaki ba sa kanya? Tingnan natin, bulong niya. Maya-maya ay pumasok sa silid si Rachel. Mary, anito. Bakit? Tanong niya. Dito matutulog sa kwarto mo si Lucy, ani Rachel. Lucy palang pangalan, ani at natigilan. Anong dito matutulog? Gigil niyang sabi. Alangan namang sa kwarto ko. Hindi pwede, lalo namang hindi pwede sa kwarto ni Alfred. At bakit hindi pwede sa kwarto mo? Angal niya. Pinagkakaisa na talaga siya ng mga maligno at lamang lupa. Dahil lilipat sa kwarto ko si Alfred, you know, nagkibit balikat si Rachel. Sa kwarto ni Mama Sylvie, aniya. Hindi rin pwede, hindi pa umaalis si Tito Robert. What? Pupwede pa ba sila sa ganun? Hindi nga yata siya earthling. Hindi na niya lubos maisip ang ginagawa ng mga kasamahan. It was beyond her. So I'm stuck with his girlfriend, aniya. His name is Adam, wika ni Rachel. Kung hindi ba naman may pagtingin pa rin ng kaibigan sa lalaki, bakit hanggang ngayon hindi mabigkas ang pangalan? You have no choice. Sa sala na lang ako matutulog, maluwang naman ang sahig dun.
Ani at binitbit ang unan at kumot. Don't be ridiculous. Sa katapusan ay kasama nga niya sa silid si Lucy. Hindi na siya nakatutol pa. Do you snore? Tanong nito sa kanya. Yes, I have a respiratory problem and gingivitis. Aniya, may dinukot sa handbag na balat ng buwaya si Lucy. Use this. Inabutan siya ng betadine gargle. Pagkatapos ay walang pakundangang naguhubad sa harap niya. Sa pagkadismaya niya, tinalo pa ni Lucy si Aramina. Nang magsabog yata ng dibdib ang langit ay sinalo nitong lahat. Too bad. Dahil siya'y nakatulog noon, wala siyang nasalo. She could imagine Edam's head buried in those huge breasts at gusto niyang ipanalangin na magkasit sana si dibdib si Lucy. Tinanggal pa nito ang bra at sinampay sa upuan. Ayaw nang tumingin ni Mary. Isang manipis na pantulog ang sinuot nito. Adam gave it to me, wika pa nito. Really? Aniyang nanunuya ang tono. Yes, really. He bought me this when we were in Boracay and forgot to bring my nightie. Kaya lang, naupo si Lucy sa gilid ng kama. Agad na umisod si Mary sa higa na para bang may ketong ang babae. Kaya lang sinira din niya. Look, pinakita pa nitong natastas na bahagi sa gawing dibdib. He's so sweet. Nagka-boyfriend ka na ba, Mary? Tanong ni Lucy. Obvious na hindi nito alam ang nakaraan nila ni Adam. Hindi niya malaman kung matutuwa siya o hindi. Tumango siya. So, I would presume that you're no longer a virgin. I'm not a virgin anymore. Adam took it. Alin lamang sa dalawa, hindi siya makakatulog o babangungutin. Siya hanggang sa umaga, hindi siya nagsalita. Ano bang pakialam niya sa virginity ni Lucy? Malaki ang pakialam niya. Adam took it. Ibig sabihin, seryoso si Adam sa babaeng ito. Isinampan na ni Lucy ang dalawang binti sa kama at nagkumot. I love him very much. Anito't bumulong sa kanya. Isang babaeng nagnanais ng pagkakaibigang hindi niya kayang ibigay. He's got a long tongue. Napangiwi si Mary. Spare me God. Nagsimula na magtakip siya ng kumot because when he was a child, his tongue got stuck in the freezer. Aniya, humagikgik si Lucy. How did you know? That's the usual story. Aniya at naalala kung paano siya humagikik. Katulad ni Lucy nung ikinuwento yun ni Adam. He's too big, I thought. He's gonna kill me. Patuloy pa nito. Yeah, me too. Aniyang wala sa sarili. She was remembering her own memories. How did you know? Tanong ni Lucy. Let's get some sleep, Lucy. I wish Adam's here. Can we have our own room when he gets here? Anito na sa tingin niya ngayon lang umibig. Kay Adam pa. You can have the garage, Aniya. Umaasang makahalata si Lucy at tantanan siya. We made love in the garage once. I was lying on the hood of the car. Take me, God. Nakatalukbong siya ng kumot, ngunit makulit si Lucy. Hinilang kumot niya. I'm not sleepy yet. Let's talk. Anito. I bet he also made love to you on the kitchen counter. Aniya. Adam made love to her on the kitchen counter. Sa pagdadeliryo niya, nahagip niyang matalas na kutsilyo, nadagdagan ng guhit ang palad niya. Kapag sumang-ayon si Lucy, magpapatiwakal na talaga siya. But Lucy didn't. That would be nice. Kaya lang ayaw niya. Delikado raw. Baka mahawakan ko raw ang kutsilyo. There is God. Anang isip niyang nakisaya sa kanyang damdamin. Lucy, matulog na tayo please. Bukas you can tell me all about Adam. Aniya at tinalikuran ng katabi, ngunit matagal ng tulog si Lucy, gising pa rin siya. Maraming beses na niyang sinabi sa sarili na nalimot na niya si Adam at wala na siyang pakialam sa sarili. Minsan ay pinagdarasal din niya na lumigaya sana siya. Ngunit labas sa ilong ang mga dasal na yon. And it could be only mean one thing. She still love him. And maybe everybody knew kaya matagal na pala siyang mukhang tanga. Katatanggi sa sariling damdamin. Ngayong inamin na niya ito sa sarili niya, kaya na niya sumuko sa kanyang nararamdaman at humingi ng suporta kay Alfred, lalo na kay Rachel, tulad ng dati. Kapag meron siyang crush, gumagawa si Rachel ng paraan para mapansin siya. At ganun din siya kapag nangangailangan to ng tulong. They even visited an albularyo na may kakayahan daw paibigin sa kahit sa sino ang kahit na sino. Dala-dala nilang mga larawan ng kani-kanilang crushes. 4 na kandilang itim ang kailangan mga ineng. Anang albularyo na may alaga raw na duwende. Wala po kaming kandilang itim, sabay nilang sabi. They were 17. Meron ako, 250 ang isa. Nang tumalikod ang albularyo ay tumalili sila ng takbo. Buong allowance na nilang hinihingi ng matanda. Lagot ka, Mary. Nakita tayo ng duwende. Baka isumbong tayo. Biro ni Rachel habang tumatakbo sila palayo sa kubo ng albularyo. Napangiti siya. It was fine. The point was, Rachel would help her like she always did. Her friend would agree with her at kukonsintihin siya.
Ang kailangan lamang niyang gawin ay amining mahal pa rin niya si Adam. Pero kaya na ba talaga niyang gawin iyon? How come it wasn't so simple anymore? When Rachel fell in love, she seemed a stranger, or was it her who was slipping away dahil siya ay nagsiselos at naiinggit? I'll tell her, I want Adam back, aniya sa sarili. Ang kanyang pagmamataas ay nagpoprotesta, ngunit ang pagnanais ng kanyang puso ay masyadong malakas. Hindi na niya ito kayang pansinin. Ang kailangan lang isang matandang babae na ikakasal sa unang pagkakataon. Ang matagal na pinigilang pagnanasa ay pinasigla, na trigger. Her heart and mind couldn't be clashing forever. At baka pulutin siya sa psychiatric ward. Ang bahay ni Roberto ay nasa likod lamang ng ospital na tinatag nito. 2 palapag ito at mukhang health center dahil puting-puti. Doktor ang lalaki at kuminsan ay nagpa-practice pa rin ng kanyang propesyon. Sinalubong sila nito sa front door, beaming, like a knight waiting for his lady love. Inalalayan nila pagbaba ng van ng lady love at baka matapilok at mabali pang malulutong na buto. Kinuha ni Roberto ang kamay ni Mama Sylvia at hinalikan sa labi. Hindi malaman ni Mary kung kikilabutan siya o kikiligin. How sweet, komento ni Lucy na maghapon nang nagpilit na ma-please silang lahat. Lahat sila'y pinuri nito mula ulo hanggang paa, pati kuko niya'y pinarangalan. She hated people who were always trying to flatter her. And she hated Lucy even more, lalo pat mistula itong bagong namumukadkad na bulaklak. So innocent, yet so earthly. Nagpresenta rin itong maghugas na mga kinainan nilang plato. Sindang lamang ang natuwa. Mabuti na lang at inimbitahan sila ni Roberto na mag-dinner sa bahay nito, kung hindi magsusugat ng malambot na palad ni Lucy. Come in girls, wika ni Roberto. Sa loob ng sala, isang lalaking tumindig upang salubungin din sila. Mataas at medyo payat, maputla rin, ngunit hindi naman pangit. Matangos ang ilong, deep set ang mga mata at makapalang nakaarkong mga kilay. Well-mannered din, very gentle kung kumilos. Doktor siguro, naisip niya. This is my grandson, Bobby, pakilala ni Roberto. They introduced themselves and shook Bobby's hand. Ilang saglit pa'y tinawag na sila na isang matabang ginang, na anak ni Roberto at ina ni Bobby. Nagmano pa to kay Mama Sylvie. Wow, what a setting. I feel like I'm in a 5-star hotel, wika ni Lucy. Hindi malaman ni Mary kung bakit kailangan pa rin tong bulahin ng pamilya ni Roberto. Hindi naman ito kasali doon. Thank you, wika ni Bobby. Soon, they were seated. Katabi niya si Bobby na kagad siyang kinausap. Marahil ay sinabihan na ni Roberto na asikasuhin siya dahil wala siyang boyfriend. What do you do, Mary? Tanong nito. His voice was deep and crisp. And he appeared to be confident, too confident. Maybe he's a really good doctor, aniya sa sarili. Ipiniliwanag niya ang kanilang negosyo ni Rachel. What about you? What do you do? Tanong niya, trying to sound eager and interested. Ang gusto lang niya ay masarili si Rachel, ngunit nang dumating sila kahapon, maghapon tong kasama ni Alfred. Pumunta sa bilihan ng mga barong at nagsukat, namili rin ng mga materyales para sa wedding gown. Rachel would design her own wedding gown at silang dalawa raw ang magkakabit ng mga beads at rhinestones. You're a part of me, Mary, and I intend you to be a part of my special day. Para kapag titinan kong wedding gown, I'll remember our labor of love. Wika ni Rachel sa kanya, she was touched. Bukas nila sisimula ng pagkakabit ng mga rhinestones. Kung matatapos ng modista ang pinurush ni Rachel na gown, isang diretsong gown lang naman yon na tiniyak ng modistang matatapos bago mag-umaga. My own business, nagsalita si Bobby. I beg your pardon? Aniya, napakadali niyang madistract kung hindi niya gustong kausap. I'm a computer expert and I have my own business in Pasig. Anong lalaki? We need a new computer in the office, sabat ni Rachel at pinagsisihan nitong sinabi. For what seemed like an eternity, nilita niya ni Bobby ang mga katangian ng hard drive, bytes, modems, and printers. Walang makasabat. Nerd, ang salitang pumasok sa isip ni Mary. Tell me about Bill Gates, wika naman ni Lucy, who was so eager to please. Utang na loob, gusto niyang isigaw. Ngunit walang makapigil kay Lucy. The girl had a disorder and obsessive compulsion to please everybody. He's sexy, brainy men are sexy. Wika pa ng girlfriend ni Ida, who was still talking about Bill Gates. Let's talk about Bill Clinton, wika ni Rachel. Hindi na makatiis, masusuka na yata kung makakarinig pa ng isa pang computer terminology. Like what was the meaning of WW? Why not BB or CC? That is sexy, wika naman ni Mama Sylvie. And open a topic she loved best, love and marriage. Bumalik tayo sa hard drive. Sigaw ng isip ni Mary, but despite those, the dinner was a success. Dahil sa masarap na luto ng pinakatahimik sa kanilang lahat, ang mommy ni Bobby.
I think he likes si Mary, wika ni Lucy nung nasa van na sila. Alam na rin ito na siyang loveless sa kanilang lahat. Bagay kayo. Mas bagay kayo, Anya. I love Ada. Si Rachel ang nasamit sa unahan. Oh, okay, Anya. Sumabat si Alfred buhat sa unahan. Guys, you should be all glad. Now we know the history of microchip. Pinakamalakas ang tawa ni Rachel. Sana nandito si Ada, wika ni Lucy. Nai-imagine ni Mary ang mukha ni Lucy na nasa screen ng computer and she was clicking the mouse. Erase, delete, overwritten. Do not save. Nasa kanto pa lamang sila'y tumitili na si Lucy. It's him! It's him! Is it a bird? Wika ni Rachel. No, it's a plane. Wika naman ni Alfred. Hindi pa rin yata makahalata si Lucy na niloloko nila to. It's Ada! Tili nito. Automatic kung tumingin sa unahan si Mary sa harap ng gate, nakaparada ang kotse ni Ada. Kawawa naman, ani Rachel. Umuwi sa kanilang maid na si Indang kaya walang nagbukas kay Ada. Pakiramdam naman ni Mary ay lumilindol. Ang epicenter ay ang kanyang dibdib. Anong gagawin niya kapag magkaharap na sila ni Ada? Dapat ba siyang magsabi ng hi o hello? Magkakamay ba sila? Paano kung nahimatay siya? Biglang natuyo yung bibig niya pero basang-basang kilikili niya. Sa wakas, suminto ang van. Bumaba rin ng kotse si Ada. Kanina ka pa ba pinsan? Tanong ni Alfred. 2 hours. Ganda habang leg niya sa pagsilip sa loob ng van. She's here, wika ni Alfred. Of course, she's here, ani Ada lumapit sa van. Hinilang pinto nun. Sweetheart, sigaw niya. I'm here, honey, tili ni Lucy. Yay, kamuntik nang himatayan si Adam na makitang babae. Lucy, bago pa siya nakaiwas, denive na siya ng babae. I miss you so much, honey. She kissed him on the lips. Ang isang mata ni Adam ay nakapikit at ang isa ay nakadilat. He saw Mary getting off the van. Naig pa ni Mary ang may stiff neck ni hindi tumingin sa gawin ng lalaki. Patay, anang isip ni Adam. He was determined to win Mary back and he decided on the direct approach. Kaya tinawag niya sweetheart. Akalain ba naman niya si Lucy ang lalabas? Lucy, teka lang, babe, excuse me. Kumala siya sa pagkakayakap ng babae. Lumapit kay Alfred at nilala sa may poste ang pinsan. Bakit naririto yan? Bulong niya. Mali ko sa'yo. Bigla na lang sumulpot, parang kabuti. Anito. Anong gagawin ko? Kumamot sa ulo si Adam. Frankly, wala akong idea, wika ni Alfred at iniwan ng problemadong pinsan. Samantala, nabuksan na ni Mary ang gate, galit na galit. Hindi niya makalimutan ng reaksyon ni Adam na makita siya. Napayay pa na para bang nakakita ng maligno. At ang higit sa masakit ay excited itong makita si Lucy. Sumigaw pa ng sweetheart. Mama Sylvie, akin na susi. Aniya sa matandang babae. Ibinigay naman ito. At siyang nagbukas ng front door, tuloy-tuloy siyang nagtungo sa kanyang silid sa kanilang silid ni Lucy. Isinara niya ang pinto, naupo sa kamat ng alumbaba. Maya-maya pa nalaglag ng kanyang luha. Kung kailan pa siya determinadong aminin ng damdamin. Huli ng lahat. Too late, too late, too late. Nagulat siya na may kumatok, si Lucy. Mabilis ang pinahid ang luha at binuksan ang pinto. Are you crying? Tanong nito. Maligayang maligaya ang anyo. I'm not, ani at suminghot. You are, why? Tanong ni Lucy na naguhubad na ng damit. Okay, I'm crying. My tooth aches, aniya. Oh, usal nito. Let me see. Lumapit to sa kanya sa panggigilalas niya. Open up, anito. Wala siyang nagawa kung hindi ang ngumanga. Habang sinisipat ni Lucy ang loob ng bibig niya. You have a nice teeth? Gusto na niya makahalata. Kagabi inabutan siya nito ng betadine gargle. Ngayon naman ay, are you a dentist? Tanong niya. Yes, I am. May pagmamalaking sabi ni Lucy. Hindi niya malaman kung anong sasabihin. Wala man lamang kahit na isa sa kanilang nagtatanong ng profession ni Lucy. They all presume she was a brat. You should visit my clinic. I'll give you a discount and sinilip nito muli ang bibig niya. You have an overbite. See, kapag kumagat ka, there's a space between your lower teeth and upper teeth. But you can correct that. Never mind, Anya. Kung siyang tatanungin, wala naman siyang nakikitang mali sa bibig niya. Hindi naman siya bungal, nakaparis ni Apeng Daldal. Ikaw ang bahala. Ani Lucy sinotang sexing Nairi. I'm so glad Adam is here. But he's tired, sabi niya. We'll talk tomorrow. Nahiga ito sa kama. Pasensya ka na Adam. Pasensya ka na Adam ha? Kaninang tanghali pa yung kinakain mo. Tumawag ka sana para nahintay ka namin at nakasabay ka namin sa dinner. Wika ni Rachel. San ba kayo nanggaling? Tanong nito. Kay Tito Robert, fiancé ni Mama Sylvie. Tumalsik lahat ng laman ng bibig ni Adam. Maagat naman si Rachel, agad tong inabutan ng tubig. Hindi ako nagbibiro.
Magpapakasal din si Mama Sylvie. Sana pala 2 regalong binili ko. Nailing na wika nito. Hindi pa rin ito makapaniwala. A 73-year-old woman was getting married for the first time. Sinanyasan nitong lumapit si Rachel. Tumungo naman ang babae. Virgin pa bang tita mo? Salbahe ka! Hinampas na Rachel ang balikat nito. Nagtatanong lang, ilang taon na yung mapapangasawa niya? Tanong muli ni Adam. Parang sumasayaw ang mga mata sa kapilyuhang naiisip. 76? Hindi na madidivirginize ang tita mo. Shut up! Wika ni Rachel na bumungis-ngis. Maiba tayo. What are you gonna do with Lucy? Help me. Wika ni Adam. Inubos nitong tubig sa baso. Where is Mary's room? Pabulong nitong tanong. Third from the left. She's not with you? Umiling si Rachel. Hindi yun magugustuhan ni Alfred. I see. Anong lalaki at tumindig. Third from left. Sumilip to sa sala at binila ang pintong nakikita sa left side. Natigilan si Rachel. Wait, you can't. Why not? He winked at her at pumasok sa silid na tinalaga para dito at kay Alfred. Oh no, Alfred, tawag ni Rachel sa fiancé. Agad namang sumulpot ang lalaki. Why honey? Si Adam, don't let him leave your room please. He's up to something and is up to a catastrophe. Children, time to go to bed. Tinig ni Mama Sylvie buhat sa sala. Yes mama, I'll tell him. Wika naman ni Alfred. Ngunit walang pagkakataong ma-warningan dito si Adam. Wala to sa silid nang pumasok si Alfred. Nasa shower. Si Alfred naman ay hindi na makatiis na pumunta sa silid ni Rachel. At nang magkatabi ng dalawa ay nakalimutan ng ibang nilalang sa daigdig. Sinadyang pili ni Rachel ang silid na malayo kay Mama Sylvie para wala itong marinig na sounds sa gabi. Nakapaa at nakatiyad na lumabas ng silid si Adam. Pagtapat sa silid ni Mary ay huminga pa siya sa palad para matiyak na mabango ang kanyang hininga. Salamat kay Lucy. Libre siya sa linis ng ngipin. Speaking of Lucy, kakausapin na lang niya ang babae. Kung kinakailangang lumuhod siya, gagawin niya. Mapatawad lamang siya nito. But tonight, he would take care of Mary. Simple lang naman ang style niya. Kung papalag si Mary, di lalabas siya ng silid at kalilimutan ng babae. Kay Lucy na lang siya. His sweet Lucy. Napangiwi si Adam. Hindi niya ma-imagine na kapiling ang babae habang buhay. Kaya hindi dapat pumalag si Mary. Kung kailangan, mangangako siyang pakakasalan ito bukas na bukas din. Isa pa ay may gusto siyang mapatunayan. Did she really fake it? Hindi niya matanggap iyon at hindi rin mapaniwalaan. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Hindi nakalak. Swerte pa rin siya o baka naman hinihintay talaga siya ni Mary? Napangiti si Adam at maingat na itinulak ang pinto. Madilim na madilim sa silid. He knew why. Hindi makatulog si Mary kung may nakabukas na kahit katiting na ilaw. Kahit yung green dial ng alarm clock ay nakaistorbo sa tulog nito. May buwan naman sa labas and he could see the outline of the figure on the bed. Patiya din siyang lumapit at tinaas ang dulo ng comforter. He was wearing an old shirt and a boxer shorts. He could easily get rid of them. And if he remembered correctly, panty at t-shirt lang ang sinusot ni Mary kapag natutulog. The thought got his manhood stirring. Oh Mary, how did I live without you? He sighed and sat on the edge of the bed. Marahan niyang itinaas ang dalawang binti at maingat na inilapat ang katawan sa kama. He could smell her hair. Nagpalit ng brand ng shampoo si Mary, pero mabango pa rin. Kumilos ang babae at maagap si Adam. Agad niya itong niyakap. Kahit madilim ay nahagip kaagad niya ang bibig nito. He kissed her deeply at once, never giving her a chance to think. All she had to do was to feel his love. Sa katuwaan niya, hindi nga pumalag ang babae. She kissed him back. Stage 2. He put his thigh around her, while his hand traced her side and reached for her breast. Something was wrong? Nagpadagdag ba ng dibdib si Mary? Masyado yatang malusog ngayon. But that was fine with him. He froze. Adam, ungo ni Lucy. Ngi! Napaigtad siya. Kasabay ang pagbangon ni Mary nakatabi ni Lucy. Nakatagilid ito at ang huli nasa gitna na ng kama kaya para itong walang katabi. Nagulat si Mary sa dahilan na hindi niya maipaliwanag. Bigla na lamang siyang nagising at narinig ang isang tao na nagsabi ng ngi. Hinila niya ang switch ng lampshade sa side niya. Mukha ni Adam ang una niyang nakita. Kakamot-kamot at hindi malaman kung sino sa kanila ni Lucy ang titingnan. Anong ginagawa mo ditong lalaki ka? Tanong niya kahit alam na niya ang sagot. He wanted to be with Lucy.
Hindi siguro nito akalain na magkatabi sila. Akala siguro nito ay si Rachel ang kasama niya sa kwarto. Hindi ko alam, Mary. Nagsusumamong mga mata ni Adam. Of course, he's sorry. Get out! Get out! Bastos ka! Lumayas ka dito at huwag ka nang babalik kahit kailan. Ayoko makitang pagmumukha mo. Alis! Tili niya. Hindi mapigil ang sarili sa pagwawala. Nadampot niya ang unan at inihampas iyon ng inihampas sa lalaki. Mary, you're hurting him. Stop it! Awat naman ni Lucy. Hinampas niya ng unan ng babae na untog ito sa headboard. Mary, magpapaliwanag ako. Ano ka ba? Mag-usap tayo. Wika ni Adam. Wala kang ipapaliwanag. Walang hiya ka? Tumindig pa siya sa kama at pinagsisipa ito. Walang hiya ka talaga kahit kailan. I hate you. I hate you. Bakit hindi ka pa mamatay? Mary! Sigaw ni Adam. Nahulog ito sa sahig. Ngunit agad tumindig at tinawakan ang kamay niya. Mag-usap nga tayo, please. Ayoko. Umalis ka na rito. She was crying. This was too much. In her presence, ginapang ni Adam si Lucy. Biglang nagliwanag ang buong paligid. Sumindi ang overhead light. Anong gulo ito? Si Mama Sylvie. Pumasok siya rito sa kwarto, Mama Sylvie. Ginapang niya si Lucy. Umiiyak pa rin siya. Hindi, mali ka. Angal ni Adam. Matalim ang titig ni Mama Sylvie sa lalaki. You disappointed me, young man. This is my house, not some cheap motel. I'm sorry, Mama Sylvie. Ani Adam, nakatungo. Dalangin ay mabuking din sana sina Alfred at Rachel para hindi lang siyang mukhang gago. You should be. Anang matandang babae at si Lucy naman ang hinarap. You should be able to control your boyfriend. Why Tito Robert slept in your room last night? Katwiran ni Lucy. But we are senior citizens. Sa akala niyo ba'y may nangyayari pa sa amin? Wika ni Mama Sylvie. You, young man, go back to your room. Utos nito kay Adam. I love you, sweetheart. Pahabol ni Lucy nang lumabas ng silidang lalaki. Ngunit hindi tumuli sa silid si Adam. Bumalik to. Mama Sylvie, Alfred is not in my room. Sumbong nito na parang bata. Yes, anang isip ni Adam at sumilip sa silid ni na Mary. I miss you, sweetheart. Anito at lumabas. I love you, wika naman ni Lucy. Hindi maipaliwanag ni Mary, ngunit tumaplos sa puso niya sinabi ni Adam, like he was referring to her. Pero imposible yon. Wishful thinking at lalo pa siyang nainis kay Lucy. Maya-may narinig nilang tinig ni Mama Sylvie na pinagagalitan sina Rachel at Alfred. Humagikik si Lucy. Tumawa rin siya. Trust Adam to get everyone into trouble. The mischievous boy inside him never left. And that was one of the things he loved about him. Rachel, you sleep with me. Wika ni Mama Sylvie. Maya-maya ay sumilip to sa silid nila, hawak ang braso ni Rachel. Lock this door, bili nito. Nakaupo sa sahig ang apat na kadalagahan habang inumpisahan ang pagkakabit ng mga beads sa wedding gown ni Rachel. Tinalo pa yung tatlong babaeng tumahinang bandila ng Pilipinas. Rachel, apo, sigurado ka ba dito sa naisip mo? Wika ni Mama Sylvie. Wedding gown ito, hindi costume sa school play. Don't worry, Mama Sylvie. I'll wear this kahit ano pang kalabasan dahil pinaghirapan to ng mga kaibigan ko. Wika naman ni Rachel na abala sa pagtutuhog ng mga beads. It's really romantic, you know? Sabat naman ni Lucy. Walang choice si Rachel kung hindi isali na rin ito. Kapag ikinasal kami ni Adam, sana kayo na magkabit ng mga beads sa wedding gown ko. Ouch! Si Mary na biglang natusok ng karayom, tumulong dugo sa puting-puting satin. Oh my! Leave it that way, Mary. Your blood would make it more meaningful. I can see myself years from now telling my grandchildren that was my best friend's blood in my wedding dress. Are you crazy? Wika ni Mary. Ang mantsang pula ay nasa bandang likod ng gown. Baka isipin pa ng mga apo mo na hindi pa uso sa panahon natin ang sanitary pad. Aniya at tumindig. Excuse me, binalawan niya sa lababong natusok na daliri. Hi, balit na napalingon si Mary. Nakasandal sa taas na lababo si Adam. Magkakrus ang mga braso sa dibdib at maluwang ang ngiti. Pinatay niya ang gripo. Hay mong mukha mo. Babalik na sana siya sa sala, ngunit nakaharang ito sa daraanan niya. Paraanin mo nga ako? Singhal niya. Ayoko, kakausapin na muna kita, pwede? He asked, looking like a little boy begging his mommy. He reached out to touch her shoulder. Agad siyang umiwas. Okay, I won't touch you but please, let us talk.
Sa labas. Habang abala pa sila sa sala. Habang abala si Lucy ang ibig mo sabihin. Anong klaseng lalaki ka? Aniya, kinikilig ang puso niya dahil parang may gusto pa rin sa kanya si Adam. Habang ang nasa isip naman ay naghihimagsik dahil gusto yata nito, ay dalawa sila ni Lucy sa buhay nito. Hindi siya papayag. Tanga lang ang babaeng pumapayag na may kahati. Good question, wika nito. Ano bang klaseng lalaki ako? He appeared to be thinking. I'm the worst type. Mabutit alam mo. Angil niya at tinangkang muling lagpasan ng lalaki, ngunit para lamang siyang nakipagpatintero sa hustler. Itanong mo muna kung bakit. Why am I the worst kind? He asked. Malay ko, paraanin mo ko kung ayaw mo masaktan, aniya. Adam stepped closer to her. Matagal na ako nasaktan, Mary. Anitong puno ng kahulugan at hindi inaalis ang tingin sa mukha niya. Umurong siya. Adam kept closer. Pwede naman siyang tumakbo at pumasok sa CR para makaiwas, ngunit hindi siya tuminag sa kinatatayuan as if she was actually waiting for him. Adam was an inch away, then a breath away. His male scent was causing havoc to her senses. She tried not to breathe. Hinawakan itong buhok niya. Don't, she said weakly. His fingers kept on toying with her hair, and she felt them in her nape, pulling her towards him. She knew what would happen next. Their faces were so close, his stubbles and skin pores magnified, and all she could see was his mouth drawing closer. Their noses touched. She wanted to cling to him, but she fought desperately to resist the urge. Nakuyom niyang palad. Adam parted his lips. Oh Mary, after this kiss you'll know. He's gonna kiss me now. She was trembling all over, thinking of that song. If you wanna know if he love you, it's in his kiss. Maybe he love her still, maybe the kiss would prove it. Adam, kiss me now and let me know. She parted her own lips. Adam, si Lucy. What are you two doing? Tanong nito. Sabay sila nagmulat ng mga mata. Lucy, bulalas ni Adam. Napuwing si Mary, tinitingnan ko lang. Palusot nito. Talaga? Matari na wika nito. Excuse me. Ani Mary nilagpasan ng dalawa. She was too close to being fooled again. Bakit ba naniwala ka agad siya sa ilusyon niya may pag-asa pa siya kay Adam? Just because he almost kissed her. Kung tama siya na may pagtingin pa rin sa kanyang lalaki, sana hindi na ito nagpalusot pa kay Lucy. He could have said, Lucy, I love Mary. You can go to hell. Pero hindi ganun ang ginawa ni Adam. He doesn't love me. Mabuti na lang at wala pa siyang naipagtapat kay Rachel. Kung hindi mukhang tanga na talaga siya. Kung hindi na talaga siya mahal ni Adam, wala na rin siyang pakialam dito. May I borrow your phone, Rachel? Ano yung pagbalik sa sala? Inihagis yun sa kanya ni Rachel at nagkulong siya sa silid. Samantala, gigil na si Adam kay Lucy. It would help if she looked like a mean witch, but Lucy was so sweet, so childlike. But babe, hindi ka ba nag-aalala sa mga parents mo? Hinahanap ka na siguro nila, ihatid kita kung gusto mo, aniya. Hindi sila mag-aalala, they know I'm with you, saad ni Lucy. Bakit ba parang gusto ni Adam na mawala na siya? Parang gusto niya makahalata. What? Bulalas naman ng lalaki. Now he was in trouble. Bakit ba pinatulan pa niyang autistic na to? Mali ko bang magbabagong ihip ng hangin sa amin ni Mary? Gusto naman talaga niya makipagbalikan kay Mary noon pa. Naunahan lamang siya ng takot dahil aminado siyang pagdating dito'y natatorpe siya. Ngunit ngayong binigyan na siya ng pagkakataon, wala na siyang balak na palampasin yon. Ang kaso ay may malaking hadlang. Hindi rin naman niya gustong saktan si Lucy. Ayaw mo ba nun? May parents trust you, anang babae. Paano ko ba sasabihin sa babaeng ito na hindi ko siya talagang mahal? He tried to love her. Ngunit pagkatapos ng 2 buwang walang patid na kakatawag at kakapadala ng buko pandan, ayaw na niyang makita ang babae. Iniwasan niya. 3 linggo na siyang hindi nagpapakita dito at akala niya sapat na yon upang makahalata ito. Pakakasalan mo ko, hindi ba, Adam? Tanong ni Lucy. Nag-iipon pa ako, aniya. I'll wait. Do you love me, Adam? Painosenteng tanong nito. Paano ba mambastad ng babae? Kausap ni Mary si Bobby. Swerte hindi pa lumuluwas ang lalaki dahil may pinapagawa pa raw ang ina. Wala siyang balak na magmukhang tanga hanggang matapos ang kasal ni Mama Sylvie at Rachel. Siya lamang ang walang kapareha sa kanilang lahat. I know a place here, not so cozy but the food is great. Dinarayo yon, Bobby said. Sunduin mo na lang ako by 6 o'clock, aniya. Sure, I was about to ask you out. Inunahan mo lang ako, ani Bobby, the nerd.
Magtsatsaga na siya sa history ng microchip kaysa magmukhang kawawa. Maiksi na ang bestida niya ay nililipan pa niya ang laylayan nito para lalong umiksi. Minsan ding nabaliw si Adam sa mga legs niya. Maano ba namang ipaalala niya rito kung anong namiss nito sa buhay? Sinipat niyang maigi ang sarili sa antigong salamin. Mukha na siyang kaakit-akit. Tignan lang niya kung hindi tumulong laway ni Adam kapag nakita siya. Lumabas siya ng silid. Saan ka pupunta, babae? Tanong kaagad nito pagkakita sa kanya. Nakaupo rin dito sa sahig at nakikitahi sa wedding gown ni Rachel. Ayaw niyang isipin kung anong kalalabasan noon. Naloloka na yata ang kaibigan niya. May lakad kami ni Bobby, aniya, nagmamalaking himig. Bakit naka-blouse ka lang? Tanong pa ni Adam. Pahihiramin kita ng pantalon kung gusto mo. Humalakak sa Rachel. Ngunit si Lucy hindi. Nakakahalata na talaga sa boyfriend at sa kaibigan ng ikakasal. Bakit ba umaangal ka, honey? Bagay naman kay Mary ang suot niya at saka uso naman ng ganyan. Anito. At sino si Bobby? Imbis ay tanong ni Adam. Apo ni Roberto, tugon ni Mama Sylvie. Hayaan mo nga makipag-date yang si Mary at nang hindi mahuli sa biyahe. Anang matanda na walang nalalaman sa kanilang nakaraan. Matanda na ako pero bukas naman ang isip ko sa mga makabagong kasuotan. At bagay na bagay talaga sa yung suot mo, Mary. The old woman smiled at her. Kung magkaedad tayo ay magsusuot din ako ng ganyan. Gusto niyo ring magmukhang belyas na walang customer, Mama Sylvie? Patuloy ang sabi ni Adam. Sus, para ka naman sa Roberto kung magsalita. Daig mo pang kapatid na panganin ni Mary. Masyado kang protective. Hindi siya protective, Mama. He's jealous. Kung may natutop ni Rachel ang bibig, sabay sulyap kay Lucy. Kung wala ang babae, malamang nakakapagbalikan na sina Adam at Mary. Gaya ng gusto nitong mangyari, kasi biglang dumating ang hadlang. Paano nga kaya ito maididispatcha? Really? Matagal na ba kayo magkakilala ni Mary, Adam? Tanong ni Lucy. Gustong tumawa ni Mary. Ganyan nga, magselos ka. Hindi pinansin ni Adam ang tanong ng girlfriend. Saan naman kayo pupunta ni Bobby? Baling nito kay Mary. Sa isang seafood restaurant. I forgot the name pero dinarayo raw yun dito. Aniya. Kunway hindi niya ikinagagalak ang reaksyon ng lalaki. Ngunit sa likod ng isip ay nagtatanong, bakit tila nagsiselos nga si Adam? May Lucy naman ito. Adorasyones, wika ni Mama Sylvie. Masarap nga ang pagkain doon. Dalhan mo kami ng pasalubong, Mary. Wika naman ni Alfred. Saan matatagpuan yun? Tanong ni Adam. Sa highway ng Santa Teresita, si Mama Sylvie. Natigil lamang ang usapan nila nang may marinig silang busina. He's here! Sinadya ni Mary na lagyan ng excitement ang boses. Sigurado ka bang gusto mong sumama kay Bobby, Mary? Tanong ni Rachel, duda sa kaibigan. Baka maumay ka sa microchip? Bobby is nice, Anya. They hear the knock on the door. I'll open it, Anya, ngunit naunahan siya ni Adam. Hi Bobby, I'm Adam. Anito naka-extend kaagad ang kamay. Nice to meet you pare, wika ni Bobby. Si Mary? I'm here, Anya, lalo nagpa-cute. Good evening Mama Sylvie and to you Rachel and Alfred. Pare, bati nito sa kanilang lahat. Nagmamadali ba kayo? Tanong ni Mama Sylvie. Kung hindi naman ay tumuloy ka na muna. Nagmamadali kami Mama, baka malayo pang pupuntahan namin. At saka mamamasyal pa kami ni Bobby. Ipapakita niya sa akin ang Taal Volcano. Aniya, nagsalubong ang mga kilay ni Adam. Inirapan lang niya ang lalaki. Sa Tagaytay ka magpunta Mary kung gusto mong makita ang bulkan, anang matanda. Let's go Bob, aniya sa lalaki. Ikinawit pa niyang braso sa braso nito. Malamig pala rito, kalabaw. Kamuntik na siyang mapasubsob sa doorknob dahil pinati siya ni Adam. Agad naman siyang inalalay ni Bobby. Ang dulas ng sahig niyo. Oo, si Mama Sylvie ang nagbubunot niyan, wika ni Adam. Huwag mong pansinin yan, wika ni Mary. May diferensyang kokote, may hangin. Hindi pa sila nakakalayo ni Bobby ay nagsimula ng kalbaryo niya. Ipinaliwanag nitong tungkol sa Y2K virus na parang isang professor. Isang nakakainip at nakakaantok na professor. Siya yun. Samantala hindi mapakali si Adam. Nagpunta siya sa Taal para bawiin si Mary. Kaya hindi siya papayag na mapunta sa kung sinong Bobby ang babae. Maya-maya hindi siya nakatiis. Pumasok siya sa silid nila ni Alfred at nagsuot ng pantalon. Aalis ka, honey? Tanong kaagad ni Lucy. Patitingnan ko yung kotse ko. May kumakalampag eh.
May nakita akong talyar dyan. Alibay niya. Let me go with you. Wag na babe, dito ka na lang at mapapagod ka lang. At saka malamig sa labas, baka sipunin ka pa. Basta, dabog nito. Wag matigas ang ulo mo babe, wika ni Adam, sumabat si Rachel. Dito ka na lang Lucy, marami pa tayong ikakabit na beads. Bukas na lang kayo mamasyal ni Adam kung gusto mo, anito. Alam nito kung anong balak ni Adam at wala itong balak pigilan ang lalaki. Siniko nito si Alfred. Oo nga naman Lucy, bukas magpipiknik tayo sa likod ng simbahan, ani Alfred. Baka mapagkamalan kayong badyaw doon. Walang nagpipiknik sa likod ng simbahan ng Taal, sambat naman ni Mama Sylvie. E di sa ibang lugar, sa crater ng Taal Volcano, wika ni Rachel. Sige na nga, kibit balikat na sabi ni Lucy. Ingat ka honey, ani to ngunit may ibang iniisip. Anong akala sa akin ng mga taong ito, tanga? 3 linggo itong pinagtaguan ni Adam at kung hindi lamang malakas ang radar nito ay hindi malalaman ang nasa talang lalaki. Bakit? Dahil kay Mary, walang iba. Hindi ako papayag, sumpa ni Lucy sa sarili. See you later guys, wika ni Adam at lumabas. Naghintay lamang na may 15 minuto si Lucy bago nagpaalam na matutulog na. Masakit ng mga mata ko, alit kasi ng beads. Anito. Thanks Lucy, bukas ulit, wika ni Rachel. Good night Mama Sylvie, wika ni Lucy at pumasok sa silid nila ni Mary. Ngunit imbis na mahiga, nagsuot ng pantalon at sneakers. Pagkatapos ay sumilip sa bintana. Tinansyang taas noon, kinuhang malaking kumot sa ibabaw ng kama, itinali ang isang kanto sa handle ng pinto ng antigong aparador na nasa tabi ng bintana at inilawit ang kabilang dulo sa bintana. Maya-maya pa'y bumaba na roon si Lucy. Ang nalalabing espasyo ay nilundag na lamang nito. Hindi naman mahirap akyatin ang bako dahil marami rong makakapitan. Ilang sandali pa'y lula na ito ng tricycle. Isang mahabang establishmento ang Adrosianis. Pawid ang bubong nito at ang mga dingding ay kawayan. Kita ang mga kumakain sa loob dahil bukas sa mga bintana o wala talagang bintana. Natanaw kaagad ni Adam ang kotse ni Bobby. Kilala niya yon sapagkat sinilipan niya nang umalis ito kasama si Mary. Ipinarada niya ang sariling kotse sa gilid ng restaurant. Pagkatapos ay pumasok. Agad niyang natanaw sina Bobby at Mary, magkatapat at tahimik na kumakain. Sa mukha ni Mary ay parang inip na ito. Gustong magdiwang ng kalooban niya. Kung siyang kasama nito, hindi ito magmumukhang inaantok. Hi guys, small world. Bati nito nang lumapit sa dalawa. Adam, bulalas ni Mary na parang biglang nagising. Anong ginagawa mo dito? Bewildered but glad. Nagpapahangin lang. Akalain mo nga naman na dito rin pala kayo nagpunta. Join us pare, wika ni Bobby, walang choice. Hindi ba ako nakakaistorbo? Kunway nahihiyang tanong ni Adam. Hindi naman, wika ni Bobby. Okay, sisilipin ko lang sa labas ang auto ko, hindi kasi maayos ang pagkakaparada. Anito at muling lumabas diretso sa kinaroonan ng kotse ni Bobby. Luminga siya sa paligid, wala namang makakapansin sa gagawin niya kung gagawin niya na mabilis. Sinaksak niya ng baong Swiss knife ang gulong. Gusto niya makonsensya dahil hindi siya lumalaban ng patas pero wala siyang pakialam. Ayaw niya na may kaagaw kay Mary. Bumalik siya sa loob. Gusto niya magduda ni Mary kay Adam. Kakaibang ngisi nito nang bumalik at parang may kalokohang ginawa. Naupo ito sa pinakabisera ng mesa. Tinawag nito ang waiter. Pesang dalag, subukan mo steam tilapia nila pare. The best, wika ni Bobby. Dalag na lang, sawa na ako sa tilapia. Araw-araw na lang itilapia ang nakikita ni Adam. Nag-aalaga siya ng mga tilapia, paliwanag ni Mary. Ganun ba? Kamusta naman? Hindi ba mahirap ang ganong negosyo? Marami rin pala isdaan dito, ani Bobby. Adam explained his business, ngunit hindi maipaliwanag ni Mary kung bakit hindi boring ang kanyang ex. Gayong kapares ni Bobby ay proud na proud ito sa ginagawa. The answer was simple. He was Adam and Bobby was not Adam. She found herself staring at Adam's face. Watching his lips moving, his eyes twinkling. Anong klaseng katangahan niya at pinakawalan niya ang lalaking ito? Mama, dahan-dahan, baka masabit tayo sa mga bus. Angal ni Lucy. Pakiramdam niya ay nabubura ang kanyang muka dahil sa lakas ng hangin. Sinabi ko naman sa inyo miss na malayang Adorosianis. Kayong makulit, baka mahuli pa ako dito. Anang tricycle driver. Magbabayad naman ako, huwag niyo lang masyadong bilisan. Ani Lucy. Kapag totoo ang hinala niya at nakita sa restaurant si Adam, magahalo ang balat sa tinalupan. E dedemanda niya si Adam, seduction.
Pero bubusan na muna niya ng alak si Mary. Kapares na sa pelikula. Sunod-sunod ang busina sa kanila ng mga malalaking sasakyan sa highway. Isang partikular na busina ang gumulat kay Lucy. Parang yung trompetang may bara. Napasigaw ang babae. Nagulat naman ang tricycle driver kaya bigla itong nakabig ang manibela. Nagtuloy-tuloy ang tricycle sa tabi ng daan sa kanal. Oh my God! Bulalas ni Bobby na makitang flat ang gulong ng kotse nito sa likuran. May malapit bang talyar dito? Tanong ni Idam, mukhang totoong concern. Nakataas ang isang kilay ni Mary. Alam niyang malaki ang kinalaman ni Idam sa nangyari pero hindi naman niya maipaliwanag kung bakit. Why would Idam deliberately do that? Dahil nagsiselos kay Bobby? Ayaw niyang paniwalaan yon kahit gusto naman niyang kiligin. It was so easy to give in to girlish fantasies. Nung teenagers pa sila ni Rachel, bawat kilos ng kanilang crush ay kaagad nilang binibigyan ng kahulugan. Mga nakakakilig na kahulugan. Ngunit hindi na sila teenagers ngayon. Marunong na silang tumingin sa katotohanan. At ang katotohanan ay may Lucy na naghihintay kay Idam. Medyo malayong talyar dito, wika ni Bobby. Hindi bale, anit at iniwan sila upang kausapin ng may-ari ng restaurant. Nasabi na nito sa kanya na kaibigan yun ng kanilang pamilya. Paano ba yan? Palpakan ka rito ng Prince Charming mo, wika ni Idam. Ano sa'yo, Aniya? Pinisil ni Idam ang baba niya. Hindi siya nakaiwas. Ang cute mo talaga, Mary. Sa lahat ng cute, ikaw ang malaki. She was 5'5" tall. Pinalis niyang kamay nito. Tigilan mo nga ako, angil niya. Bakit ba galit na galit ka sa akin? Nakikipagbati lang ako sa'yo. I miss you very much. Kapag nagpapakain ako ng tilapia, ikaw ang naalala ko. Wika nito. Ano? She snapped. Wala, napalingon si Idam. Pabalik na si Bobby. Anong gagawin natin ngayon pare? Iiwan ko na lang dito, sila nang bahala. Pwedeng makisabay na lang sa'yo? Areglado, wika ni Idam. Sa unahan ng kotse siya, pinaupo ni Idam at si Bobby ang nasa likod. Dahil sexy ng palda niya ay buong hita na niyang naka-expose. Kitang-kita niya na mayat-mayay tumitingin to sa mga legs niya. Pinag-cross na yon para lalang magkandaduling ang lalaki. Baka hindi tayo makarating sa paroroonan, pakantang wika ni Idam. Pagbutihin mong pagmamaneho, Aniya. Hindi ang pagmamaneho ang tinutukoy ko. Baka bigla tayong lumikot biglang napuno ng alaala ng kanilang mga pagninig ang kanyang isipan. Kung gaano kasarap ang halik niya, ang yakap, ang paghipo, ang alaala ng mga sandaling yun ay nagbigay sa kanya ng kakaibang init. Mga tiningnan ni Idam sa salamin ng pasahero niya sa likod. Ihagis ko na lang kaya sa labas, he thought. Hindi naman siya masamang tao kaya pinaspasan na lamang niya pagmamaneho at nang makauwi na si Bobby. Bahala na sila ni Mary kung saan langit sila makakarating. This was his chance. Hindi na niya yun pakakawalan. Gusto niyang sumigaw sa tuwa nang ituro ni Bobby sa kanilang tirahan nito. Salamat pare, wika ni Bobby bago bumaba. Thanks, Mary, I'll call you. Sure. Thanks for the dinner. I had a wonderful evening. Tugon niya. Siya nga, wika ni Idam. Ngayon nakababa na si Bobby, hindi na malaman ni Mary ang gagawin. She was alone with Idam at alam na niya ang nangyari kung silang dalawa lang ang magkasama. Pinasibat ni Idam ang sasakyan. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Kanta nito, pigil ni Mary ang pagtawa. She still never failed to amuse her. Biglang kinabig ni Idam ang manibela. Pinasok sa isang bakanting lote ang kotse. Anong gagawin natin dito? Tanong niya. Kinakabahan ngunit puno ng pananabik. Jijingal lang ako, saka tumawa. Biro lang, may sasabihin lang ako sa iyong importante. Anito at naging seryosong ekspresyon ng muka. What is it? Tanong niya. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok. Mamaya na. Lumapit siya sa kanya. Ang malaking katawan niya ay naglagay sa kanya sa pagitan ng upuan at pintuan ng sasakyan. Mamaya ng dialogue. Action na muna. Anas nito habang papalapit ang mukha nito sa kanya. She closed her eyes, waited for his lips to touch hers. She was expecting a deep passionate kiss but instead, he brushed his lips gently against hers, teasing her. Parang hihinto na sa pagtibok ang kanyang puso. Patuloy na tinutokso ng labi at dila nitong bibig nito hanggang sa hindi na nito napigilan ng pananabik sa kanya. Hinawakan niya mukha nito at inilapit sa kanya. Hinalikan niya ito ng gutom. Simula kay Mary hindi na ulit siya humalik ng ganito. He wanted to take her then and there. Ngunit alam niyang kailangan na muna nilang mag-usap. Napakaraming bagay ang gusto niyang sabihin sa kanya.
Hinawakan niya likod ng ulo nito dahil parang di siya sapat sa kanya. Hinalikan din siya nito ng gutom, parang natunaw lahat ng taon na nagkahiwalay sila. Parang kahapon lang sila naghahalikan ng ganito. Adam, she murmured, nang maghiwalay ang kanilang mga labi, only to be sealed again. I miss you so much, Mary. Hinalikan siya nito sa tenga. Touch me, sweetheart, just like before. At igini ang kamay nito sa kanya. He only wanted to kiss her but it seems like that he couldn't stop and to hell with propriety. Matagal itong pinangarap ang inilusyon na mahagkang muli at maangkin si Mary. Touch me, sweetheart, don't stop. Inabot nitong zipper ng damit niya at hinila yon. Oh, she cried. Hindi sa kaluwalhatian kung hindi sa gulat at kahihiyan, sapagkat naliwanag ang buong paligid. Kasunod nun ang pagbayo ng isang kamao sa windshield. Nataranta na rin si Ida. Anak ng pitot-pitong, anong gagawin natin? Wika niya. Mabilis na inayos ang sarili, samantalang si Ida hindi magkandatuto sa pagsasara ng pantalon. Tila naiinip ng tao sa labas, kulang na lang ibasagin itong windshield. Kaya napilitang ibaba ni Ida ang bintana. Boss, usal nito. Bakit ba nausap ang di-botones na pantalon at bakit bumili-bili pa siya noon? Private property to, mister, at hindi magandang ginagawa nyo. Anang lalaki, mukhang ngingisi-ngisi ng palihim. At nilapit pa sa kanilang dalang rechargeable light, kumalit na sa paligid ng bibig ni Mary ang kanyang lipstick. Magulong-magulong kanyang buhok at siya ay hindi komportable. Hindi pa niya naayos ng maigi ang kanyang strapless bra. Pasensya na, bossing, hindi na maulit. Wika ni Adam. Iniiskandalo niyong lugar na to, sumama kayo sa presinto. Anang lalaki. What? Bulalas ni Adam, hindi pa rin mahagip ang ilang botones ng pantalon. Anong presinto? Pulis ka ba? Citizens Crime Watch, mister. Katungkulan kong panatilihin na kapayapaan na lugar na to. Wala naman kaming ginugulo. Tahimik lang kami nag-uusap dito. Angal pa rin ni Adam. Huwag ka nang umangal, mister. Anang lalaki tila may sinenyasan. Maya-maya pa'y napapalibutan na sila ng mga miyembro ng CCW. Nakahanda ang mga batuta na animoy mga totoong kriminal ang nahuli. Walang choice ang dalawa kung hindi ang bumaba at sumama sa presinto. Paano sasakyan ko, boss? Tanong ni Adam. Hindi maaano yan, mababait ang mga taga rito. Mga dayo lang ang nagwawalang hiya, anang lalaki nakahuli sa kanila. Adam, bulong ni Mary. Akong bahala, sweetheart. Anito tinakbayan siya bilang assurance ng proteksyon. Pakiramdaman naman niya isa siyang GRO na nakasama sa raid. Gusto niya magtakip ng muka. Taga saan kayo? Tanong ng pulis na naka-duty sa presinto. Manila, tugon ni Adam. Katapat siya nito sa upuan sa harap ng desk ng pulis at hindi nito gustong mga titig ng mga pulis sa hita niya. Hindi kami masamang tao, chief. Aniya kahit hindi hepe ang kaharap. Mga bisita kami ni Mama Sylvie. Natigilan ng pulis, kumunot ang noo. Totoo bang sinasabi mo? Tanong nito. Nakahinga siya ng maluwag. Opo, chief, kahit natawagan niyo siya ngayon. Natutulog na pihadong matanda. Dito na kayo magpalipas ng gabi. Anang pulis. Ano? Naloloko na ba kayo? Angal naman ni Adam. Naisip mo ba ito na gumagawa kayo ng kalokohan sa isang private property? Anang pulis. Wala kaming ginagawang masama. Litaw ng litin nito sa pagpoprotesta. Nagtawanan lang ang mga pulis at volunteers ng CCW doon. Sinipa ni Mary ang binti ni Adam. Ninuso niyang pantalon nito, 2 botones pang nakabukas, litaw ang puting brief nito. Shit, he murmured at binotones ang pantalon. All he wanted was to show Mary his undying love. Bakit naman napakamalas nila at sa presinto pa nga yata sila magpapalipas ng gabi? Pwede ba akong tumawag sa bahay? Gising pang mga kasamahan namin, magpapiyansa kami, ani Adam. Pumayag naman ang pulis. May 30 minutos pa silang naghintay bago dumating sina Alfred at Rachel. At sa katuwaan nila'y kasama si Mama Sylvie. Ano problema, mamang pulis? Tanong mo na matanda. Sinabi ng mga pulis, inilarawan pang aktwal na posisyon ng dalawa ng mahuli ng CCW volunteer. Sa lubong ang mga kilay na binalingan ni Adam si Mama Sylvie. You really disappoint me, young man. Ano ka ba, sex maniac? Nagtawanan ng mga taong naroroon. Mapulang-mapula ng mukha ni Adam. Mama Sylvie, magpapaliwanag ako pagdating sa bahay. Please, tulungan mo na kami makauwi. Anito. Kagabi, ginapang mo si Lucy. Ngayon naman na si Mary. Baka kailangan mo na psychiatrist, Adam? Wika pa ng matanda. Please, Mama Sylvie, kausapin mo na sila't nang makauwi na kami. He begged. At saka hindi naman si Lucy ginapang ko kagabi. Si Mary, mali ko bang magkatabi sila? Wika pa nito, napatingin dito si Mary pagkatapos ay kay Rachel.
Naghahanap ng paliwanag. Nagkibit balat na ang huli. Ikaw ang may iwan dito. Isasama ko si Mary. Wika ni Mama Sylvie. Mama Sylvie naman. Napatigil silang lahat nang may isa pang CCW volunteer ang humahangos na dumating. May naaksidente. Sabi ng babaeng sakay ibisita siya ni Mama Sylvie. Si Lucy, chorus nilang lahat. Hindi ba natin kasama si Lucy? Naguguluhang tanong ng matandang babae. Si Idam naman ay hindi makapaniwala sa narinig. Napatindig ito sa upuan. Malalagot ito sa mga magulang ni Lucy kung may nangyaring hindi maganda sa babae. He was really in trouble. Anong nangyari kay Lucy? Bakit siya naaksidente? Nahulog sa kanal ng tricycle na sinasakyan niya. Anong lalaking dumating? Nasaktan ba? Tanong pa ni Idam. Gusto nang manlumo ni Mary. Kanina lang, napaniwala na naman siya ni Idam na mahalaga pa rin siya rito. He told her he missed her so many times. But that was the catch. He missed her but he didn't love her. He never told her so. At parang pinipiraso na naman ang kanyang puso dahil sa nakikitang concern nito para kay Lucy. But why was he doing it to her? Why would he act as though he was crazy about her? Then she knew the answer. Ginagantihan lang siya ni Idam dahil sa ginawa niya rito noon sa lobby ng hotel. Gusto lang nitong patunayan sa sarili na nagsisinungaling siya, that she wasn't really faking her response to him. Tanga naman siya at kalahati na lagi na lang nagpapadala sa mga advances ni Idam. Because I love him. Hindi naman gaano mga galos at buko lang, the volunteer said. At nang magsalita si Idam, gumuho ang mundo ni Mary. Nakita niyang katapusan ng mundo na paparating na parang isang psych. Kailangan i-release niyo na kami dito, Chief. Naaksidente ang girlfriend ko. Kailangan niya ako. Nito. Isang pulis ang tumingin kay Mary. Ano mong isang ito? Pakawalan niyo na yan at hindi na yan bagay dito. Sa mental hospital na babagay ang lalaking yan. Wika ni Mama Sylvie. Mabuti na lamang at kilala sa buong bayan si Mama Sylvie. Madali kasing utangan ng matanda at walang tubo basta babayaran sa tamang oras. Sa ospital sila tumuloy. Binalikan ni Alfred ang kotse ni Idam at susunod na lamang. Nasaan si Lucy? Humahangos sa tanong ni Idam. Agad naman tinuro ng nurse ang silid ng babae. Hindi sigurado si Mary kung gusto niyang masaksihan ng pagkikita ni Idam at Lucy. Dito na lang ako, aniya kay Rachel at naupo sa isang upuan sa koridor. Ikaw ang bahala. Wika nitong naintindihan ang kanyang nararamdaman. But I think you're wrong, Mary. Nagkibit balikat lang siya. She knew she was really wrong when she let him slip away just because of those stupid rules. She should have told him the truth that she could never find another Adam, na nag-iisa lang ito sa puso niya. But she never took the chance. It was too late. Sa loob ng silid ay nakaupo sa kama si Lucy. May plaster sa noo at nangingitim sa iodine ng mga braso. Gayunpaman ay mukhang kaya pa nitong tumakbo. Adam, you're here, honey. Wika nito pagkakita sa lalaki. Anong ginagawa mo sa tricycle? Tanong kaagad ni Adam. I was following you. Tumakas lang ako sa kanila, sa bintana ko dumaan. Amin ito, nakatungo. Bakit kailangan sundan mo pa ako? Gigil na siya. Kung hindi lang ganyan ang nangyari sa'yo, ako malilintikan sa mga magulang mo. Hindi mo ba naisip yun? Parang nakababatang kapatid ang pinagagalitan niya. Don't shout at me. I hate you. Akala mo ba hindi ko alam kung saan ka pupunta kanina? Gusto mo sundan si Mary. I'm not stupid. Ayaw mo pa akong diretsahin. Umiyak na si Lucy at nabagbag naman ang damdamin niya. There's no easy way to break somebody's heart. Naupo siya sa gilid ng kama. We'll talk, Lucy. Kaya mo naman siguro magbiyahe. Ihahatid kita sa Manila ngayon. He took her hand. Please, don't get mad. Alam ko namang maunawain ka. Nagkibit balikat si Lucy. Let's go, Mary. Wika ni Rachel na lumabas ng silid. Nakita nito si Alfred na katabi niya. Han, ihatid mo na kami. Ihatid ni Idam si Lucy ngayon na rin sila luluwas ng Manila. Si Mama Sylvie. Tanong ni Alfred. Lumabas kanina. Napatingin sa unahan nila si Rachel. Ayan na pala. Papalapit sa kanila si Mama Sylvie at si Roberto. Katabi ng matandang lalaki isa pang lalaki. Matangkad at matikas. Si Jean, apo ko. Wika ni Roberto paglapit sa kanila. He is Lucy's doctor. Tumingin si Rachel kay Mary. Nangungusap ang mga mata. Pagkatapos ay bumaling to sa matipunong doktor. Binata ka pa, Dok? Biyudo. Anito. Excuse me, I'll just check on my patient. Anito't pumasok sa silid ni Lucy. Wala namang dapat i-check kay Lucy dahil malakas pa ito sa kalabaw. Yes, bulalas ni Rachel.
Mary was too heartbroken to react. Nasaan ang magaling na lalaki? Tanong ni Mama Sylvie na ang tinutukoy ay si Idam. Nasa loob, kausap si Lucy, ani Rachel. Bumuntong hininga ang matanda. Sino ba talaga? Ako'y naguguluhan na sa inyong mga bata kayo. Anito. I can explain, Mama, wika ni Rachel. Habang daan ay pinaliwanag nito kay Mama Sylvie ang sitwasyon. Ganun? Ang tanging nasabi ng matanda matapos marinig ang lahat. Mary, tawag ni Rachel sa kanya. Sumunod ito sa kanyang silid. Concern was all over her face. Do you want to talk? Tanong nito. She sat on the bed. He doesn't love me. Sad niya, malapit na malaglag ang luha. Don't be so sure about that. Anito't naupo sa tabi niya. Ano pa bang kailangang pruweba? Kitang-kita ko naman ang pag-aalala niya kay Lucy. She sighed. Gumaganti lang siya sa akin because of something I've said before. Aniya, nag-isip na muna si Rachel bago nagsalita. But you love him. Tumango siya. Bakit pa niya itatanggi ang damdamin? Yan ang mahalaga. You can still win him back. He's still attracted to you. You can make him love you again. Eh di mukha naman akong tanga. Ipagpipilitan ko sarili ko sa lalaking iba ng mahal. Katwiran niya. That's not in the rule. It's screw the rules. Bulalas ni Rachel. Hindi ako magiging maligaya sa piling ni Alfred kung hanggang ngayon ay sinusunod ko pa rin ang rules na yon. Swallow your pride, Mary. Payo na kaibigan niya nagtaksil sa kanilang simulain. Madali para sa'yong sabihin yan dahil sigurado kang mahal ka ni Alfred. Hindi mo pinagpipilitan ang sarili mo sa kanya. Aniya. Ngumuso si Rachel. I'm sorry, it's my fault. Amin ito. But you know why I made up those rules? Hindi nito naghintay na sumagot siya. I made those rules to justify my fear of rejection. Men couldn't reject me if I reject them first. I was afraid of committing myself to someone. I was also afraid of being loved because I was afraid of not being able to meet someone's expectation. Baka hindi ko maibigay ang gusto niya. And I made you believe that I was right. I was wrong, Mary. It's just a question of finding that wonderful someone. I never felt like this to any other man, and in your case, you can never love any man again the way you love Idam, right? Anyway, think about this. You still have the chance of being happy with the man you truly love. Palalagpasin mo bang pagkakataon in favor of living alone for the rest of your life? Screw the rules. Screw the pride. You're doing this for your own sake. That's what woman is all about. We know what we want and we go for it. Daig pa ni Rachel ang nagtatalumpati sa isang rally. What should I do? She asked. Call him tomorrow. Pabalikin mo siya dito. Tell him you need to talk to him. Payo nito. Paano kung tumanggi siya? Kahit ano pang sabihin ni Rachel, hindi rin madali para sa kanyang ginagawa nito. Pilitin mo. Kung hindi ko mapilit, shut up at hindi siya nakatulog. Magdamag sa iniisip ko anong sasabihin kay Idam sa telepono. Nanginginig ang kamay ni Mary habang dumadayal sa cellphone. Idinasal niya sana'y meron na answering machine si Idam. It would be easier to talk to the machine. It couldn't reject her. Somewhere in the house, an old song was playing. Busy ang linya. Keep trying. Wika ni Rachel na makitang ibaba na sana ang cellphone. Matyaga pa rin itong nagkakabit ng beads sa wedding gown. Katulong si Alfred. Si Mama Sylvia ay nagsimba kasama ang fiancé. She dialed again. Sinabayan ni Rachel ang awitin at siniko si Alfred. Hello? May I speak to Idam? Wika ni Mary. Lalaki ang sumagot ngunit hindi boses ni Idam. Napakamot ng ulo si Mike Lee. Naku miss, wala si bossing dito. Anang alalay, pwede ko bang malaman kung nasan siya? Tanong ni Mary. Hindi na yata siya humihinga at hindi lamang ang kanyang kamay ang tinig ang nangangatal. Pati yung pinakatago-tago niya. Umalis si bossing. Magpapakasal na raw siya sa totoo niyang mahal. Wika nito. Yun ang bilin ni Idam na sasabihin nito sa sinumang babaeng tatawag. No, tili ni Merit inahagis ang phone. What happened? Saklolo ni Rachel sa kanya. He's gonna marry her. He's gonna marry her. Pinadyak niyang paa sa sahig. It's too late. I blew it. I blew it. Gusto niya sabunutan ng sarili. Proud na proud pang nag-report sa amo si Mike Lee. Sinabi ko magpapakasal ka na sa totoo mong mahal. Tumili, anang alalay. Very good, wika naman ni Idam. Masaganang pawis ang dumadali bago niya napilit si Lucing umuwi sa kanila. Isang rollong toilet paper ang nasaid ng babae sa kakaiyak ng sabihin niyang totoo tungkol kay Mary. At 3 malalakas sa sampalang ininda niya. Bukod pa sa sabunot, tiniis yun ni Idam basta makalaya kay Lucy. Isa pa naawa rin siya sa babae na may karapantong magalit at magwala.
Hindi niya alam kung hanggang kailan pa ito magagalit sa kanya, kaya nagdiling siya sa alali na itago na lamang siya kung may tatawag na babae. Saan ka pupunta ngayon, bossing? Tanong pa ni Mike Lee sa kanya. Bibili ng wedding ring, ani Adam. Magpapakasal kang totoo? Gulat na gulat ito. Yup, at lumabas siya ng bahay. Isang bagay na pagtanto niya sa mga nangyari. Na-realize niya na mali ang ginawa niyang pagsunggab kaagad kay Mary. Dapat ay kinausap na muna niya ito at nang hindi pumalpak ang kanyang diskarte. At yun ang gagawin niya, he would talk to her. Pero bibili na muna siya ng wedding ring. At kapag nakahabol pa, sasabay sila kina Rachel at Mama Sylvie. Pero sa kabilang banda, naisip ni Edam na ayaw niyang may kahati sila ni Mary sa basbas ng pari. Dapat ay solo nila ang altar. Huwag kang susuko, Mary. May laban ka pa. Wika ni Rachel na parang manager ng boxer. Anong laban ko? Magpapakasal na nga sila. Alangan namang harangan kong simbahan. And she recalled their client, Cecil, na kailangan pang ilipat ang venue ng kasal dahil sa ex-girlfriend na mapapangasawang naghahabol. Magpapakasal pa lang, hindi pa kasal. Muling gate ni Rachel. Anong gusto mong gawin ko? Gigil na rin siya at pakiramdam niya magmumukha siyang tanga. Hiyang-hiya na rin siya kay Alfred na walang sinabi kung hindi, you must be mistaken. Para lang pakonsuelo sa damdamin niya. Puntahan mo siya, mag-usap kayo. Sabihin mong gusto mong sabihin. Payo pa rin ni Rachel, and be humiliated? No way, angal niya. Cursing her pathetic life. Nakita niya si Edam na tumatawa sa kanyang mukha. Ginagawang kanyang bersyon ng sikat na Gone with the Wind dialogue. Sa totoo lang, mahal ko, wala akong pakialam. Huwag mong putulin ang lubid kung kaya mo pang kalagan. Wika pa ng kaibigan. Anong kinalaman niya sa akin? Tanong niya. Nagkibit balikat si Rachel. I just feel like saying it. Basta puntahan mo na si Edam. Huwag kang sumuko, may laban ka pa. Tumingin siya kay Alfred. He nodded. Rachel is right. At posible talagang nagkakamali lang ang kausap mo. I saw how Adam went ballistic when you left him. Alright, aniya tumindig. Tuwid ng likod na parang general na susugod sa gyera. Akin na susi ng van. Agad yung binigay sa kanya ni Alfred. Ingat ka lang, Mary. Anito. Hindi niyo ako sasamahan? She said sarcastically. Malaki ka na, wika ni Rachel. Hindi maalis-alis sa isip niyang lumang awitin at habang nagmamaneho ay umalingaw-ngaw pa yun sa isip niya. Kung sino man na sumulat ng awiting iyon ay marahil ay naranasan ng dinaranas na ngayon. And she wondered if it was never too late for the composer like it was for her. Napakasimpleng awitin ngunit hindi matatawaran ng aral na hatid. Bakit kasi ngayon niya lang narinig yon? At eto siya ngayon. First time niya magmaneho ng malayo. First time din niya magdala ng van. First time din niya magtatapat ng pag-ibig sa lalaki. Is he worth it? Tanong ng kanyang isip, and her heart had the answer. Adam was worth all the bitter pride she was going to swallow. But what exactly was she going to tell him? Adam, I love you. Give me another chance. Don't marry Lucy. Maybe that was enough. Hapon na makarating siya sa Taytay. Papalubog ng araw at hindi pa siya kumakain. Wala siyang gana, parang nagkabuhok ang mga bituka niya. Maghapon lamang siyang uminom ng tubig. Sa Taytay, hinanapan niya ang bahay ni Edam. Ayon kay Alfred, doon na ito umuuwit hindi na sa bahay ng magulang ito sa San Juan. Dahil nga sa pinasok na negosyo. Sa kakatanong niya, natukoy rin niya at ngayon ay papasok ang minamanehong van sa isang private property. May natanaw siyang bungalow na hindi pinturado at may payat na lalaki. Bumusina siya, paikang lumapit sa kanyang lalaki. Ano po ang kailangan nila? Tanong nito sa kanya. Nariyan ba si Edam? Tanong niya at ang kanyang puso'y mabilis na tumitibok. Hindi siya nakahinga. Kumamot sa ulong lalaking pilay. Naku, wala po. Kaninang umaga pa umalis. Anito, saan nagpunta? Kung may nalalabi pang haligi ang pag-asa niya, ngayon ay unti-unti nang gumuguho. Babalik ba siya? Hindi ko po alam, miss. Bibili raw siya ng wedding ring. Magpapakasal na si Bossing. Anito. Mary closed her eyes so tight and tried to calm herself. At least I tried, she told herself. Sige, hindi bali na. Ini-start niyang muli ang makina ng van. Miss, ano pong pangalan nila? Hindi na bale. Ani at mabilis na umatras kahit mahagip ang bakod na kahoy. Pagdating naman ni Edam, kaagad nag-report si Mike Lee. Gilala siya sa sinabi nito. Babae ka mo? Nasa Mercedes-Benz van? Medyo malaki ang mata. Parang Bombay? Tanong niya. Sunod-sunod naman ang tango ni Mike Lee. Si Mary, ano sinabi mo? Na bibili ka ng wedding ring. Bumuntong hininga si Edam. Bakit pinuntahan siya ni Mary? Gusto niyang matuwa, ngunit parang may nagsasabi sa kanyang dapat siyang magpanik.
Lumapit siya sa telepono at dinayal ang number ng phone ni Alfred. Naka-off. Nire-recharge marahil. Hindi naman niya alam ang number ni Rachel. Kung tatawag siya sa office ng The Lovely Bride, baka wala na ring tao. 8:00 na ng gabi. Gayunpaman sinubukan pa rin niya. Walang sumasagot, huminga siya ng malalim. Hindi naman siya dapat mabahala. Babalik naman siya sa Taal bukas na bukas din. Bukas ay aayusin na niya ang problema nila ni Mary. Kinapa niya sa bulsa ng pantalon ang nabiling wedding ring. Sinermonan pa siya ng binilhan niya. Dapat daw ay engagement ring muna ang binili niya dahil hindi pa pala siya nakakapag-propose. Inalok siya ng diamond solitaire. Ang engagement nasisira pa kapag kasal. Wala na makakahadlang. Katuwiran niya. He tossed and turned in bed. Too excited to sleep na para bang bukas ang araw ng kanilang kasal ni Mary. Hindi bali nang hindi ito marunong maglambing. Ang mahalagay kapiling niya ito. Or better yet, he could teach her. He could teach her to drop her reserve. Palagi na dapat na niya paginawa. Ngunit imbis na pagpasensyahan si Mary, nagrebelde siya. Yung mas matanda naman siya dito ng ilang taon. Mas marami siyang karanasan. Dapat siya ang nagdala ng kanilang relasyon. Oh well, aniya. Hindi pa naman huli ang lahat. May tutuwid pang lahat ng pagkakamali. Madaling araw ay ginising niya si Boyong, ang katiwala niya sa palaisdaan. Ibinalita nito sa kanya na ninakaw ang mga isda. Binutas daw ang hawla ng mga tilapia sa ilalim ng tubig at mula doon ay hinigop ng lambat na magnanakaw mga isda patungo sa bangka ng mga yon. Anak ng 77 hudas. Kamuntik ng masakal ni Idam si Mike Lee. Now Mary had to wait. Mary, kinakabahan ako. Sira yatang tiyan ko. Baka sa simbahan pa ako magkalat, wika ni Rachel. Araw ng kasal nito at ni Mama Sylvie. Huwag kang kabahan, aniya. Matakot ka kung sa Cagayan pa manggagaling ang groom mo. Nandyan lang sa kabilang kwarto si Alfred. Sinipat niyang wedding gown ni Rachel, parang walang coordination ng mga beads at rhinestones. Para lamang silang mga batang naglaro ng mosaic sa gown na ikabit ng mga yon. Mas maraming beads sa bandang kanan, madalang naman sa kaliwa. Yet she smiled. Yun sa bandang kanan siyang nagkabit, sa bandang likod sina Mama Sylvia at Roberto. Sa kaliway si Idam at si Alfred. Ang natitirang ilang bahagi si Lucy. Sa ayon niya at sa gusto, bahagi ng kasalangin si Lucy. But the gown fit her friend perfectly. At kung hindi man pantay ang pagkakalagay ng mga beads na itago na ng mahaba nitong belong, sumasayad hanggang sa sahig. May atapulgate ba tayo, Mary? Tanong pa ni Rachel. Guni-guni lang naramdaman mo? Git niya. Kung obserbahan ni mas kabado pa siya kaysa sa ikakasal dahil tsak namang magkikita sila ngayon ni Idam. Maya-maya lang ay darating na ito, kasama syempre si Lucy. Nang makauwi siya noong galing kina Idam at sabihin niya kay Rachel ang natuklasan, pinilit pa rin siya na kaibigang tawagan ng lalaki. Pero tumanggi na siya. Tinanggap na niya ang kabiguan. Ayaw na niyang mapahiya pa sa sarili. Titiisin na lang niya ang sakit ng kabiguan. Pagkatapos ng kasal ni na Rachel at Mama Sylvie, ay asikasuhin niyang mga papeles at susunod siya sa kanyang mama at mga kapatid na nasa States. Baka dun siya makahanap ng papalit kay Idam sa puso niya. She sighed at inexamine ang sarili sa salamin. Hindi masama para sa isang babaeng may pusong hindi mapakali. Hindi pabor si Rachel sa mga damit na maraming borloloy. Kaya pati damit niya ay simpleng tabas at maiksi. May sariwang orkidea sa kaliwang dibdib. Ganon din nangyari sa mga abay. Ngunit ang kulay ay sky blue. Yun ang motif ng kasal. Okay ka na ba? Tanong ni Rachel. Oo, tayo na. Aniya. Palabas na sila ng bahay ng maalalang isa pang bride. Si Mama Sylvie. Bulalas nilang pareho at nagkatawanan. Ito'y isang masaya at malungkot na okasyon. Masaya dahil masaya siya para kay Rachel at malungkot dahil kahit gaano pa sila kalapit ay magkaiba ng buhay nila pagkatapos ng seremonyas. Pumasok sila sa silid ni Mama Sylvie. Nakaupong matanda sa harap ng tokador, nakabisnit at abot ng paypay ng maid na si Indang. Bakit mama? Tanong ni Rachel. Ninenervyos ako Rachel, hindi yata ako makakalakad. Anang matanda. Kaya mo yan Mama Sylvie. Matagal niyo yatang hinintay ang sandaling ito, biro ni Mary. Alalayan niyo ko, anang matanda. Sa salas ay nakasalubong nila si Alfred. Tara na! Anito kay Rachel, makisig na makisig sa suot na barong Tagalog, burdang taal pa. Hindi ba dapat magkahiwalay tayo, hindi magkasama, ani Rachel. Mabuti na yung magkasabay tayo para sigurado, anang groom. Hindi mapigil ni Mary ang mainggit, inalalayan niya si Mama Sylvie. Ilang sandali pa ilula na sila ng bridal car. Hi Rachel, best wishes. Magilo na bati ni Lucy na makita silang bumaba ng bridal car sa harap ng simbahan ng Taal.
Pink na pink ang Sat, pati ang kulay ng nail polish. Mary remembered Rachel when she told her she was getting married. Maligayang maligaya rin siya si Lucy kaya naka-pink. Thank you Lucy. Where's Adam? Oh, he's in the front. Doon naman pumupestong best man, hindi ba? Ani Lucy at bumaling sa kanya. Hi Mary, you look great. Hinagkandi siya nito sa pisngi. Kanina pa ba kayo? Tanong ni Alfred. He saw his parents' car and two of his nieces. Actually, kagabi pa ako dito kina Tito Robert ako nagtuloy. Lolo Robert pala, ani Lucy. Natulog ka kina Roberto? Bulalas naman ni Mama Sylvie. Best wishes Mama Sylvie. Imbis ay wika ni Lucy. You're a lovely bride. I'm gonna be a bride soon. Dagdag pa nitong tila lumulutang sa ulap ng kaligayahan. Sana'y lumigaya kayo ni Adam, wika ni Mary, patuya. Adam? Oh no, hindi kami liligaya. I'm gonna marry Jean. He healed my bruises, wika nito't iniwan sila upang lumapit sa apo ni Roberto. Nagkatinginan silang lahat at nagtawanan. Pinakamalakas ang tawa ni Mary. Nilapitan sila ng isang aling nakabelo. Mag-uumpisa na po ang kasal, tayo na po sa pwesto nyo. Anito, magkasabay sa aisle ang dalawang bride, magkalapit kamay. Pero mas malamig ang kamay ni Mama Sylvie kaysa kay Rachel. Sa unahan naman ay naghihintay ang dalawang groom na nagpagitnaan ng dalawang best man, sina Adam at Jean. Kung kinakabahan ng mga groom, mas kabado si Adam. Halos mabaling leeg sa pagtatanaw kay Mary na nasa likod ng mga brides. Pumailan lang ang wedding march. Kinalansing ng sakrista ng maliit na kampana. Magsitayo ang lahat. The ceremony has begun. Nang bigkasin ni na Rachel at Alfred ang kanilang wedding vows ay hindi napigil ni Mary ang mapaiyak. Happy and sad, sad and happy. Ngunit nang sina Mama Sylvie at Roberto nang nagpalitan ng vow, lahat na yata nang naroon sa simbahan ay umiyak. Lalo ng mga akong dalawang magmamahalan hanggang sa kamatayan, na akala mo'y mabubuhay pa hanggang sa kasunod na milenyo. Pagkatapos ng seremonyas ay ang pagkatagal-tagal na picture taking. Hi Mary, bati sa kanya ni Adam na magkatabi sila sa picture taking. Hi, hindi pa rin niya alam kung paano pakikiharapan ng lalaki. Siya'y masyadong tense, ngunit masayang makita siyang muli. Pagkahaba-haba man ang kasal sa reception din ng tuloy, sa private compound din na Robert, iyon ginanap. Hindi magkamayo ang mga bisita, pati yung mga pulis na nakita nila sa presinto ay naroroon. Halfway through the reception, siniko siya ni Rachel. Ano ka ba? Kausapin mo na si Adam. Babalik agad siya sa taytay dahil may problema sa palaisdaan. Anito, may kausap pa siya. Ani at tinunggang alak na nasa baso. Adam was stuck in a conversation with Roberto's son-in-law. Ngunit panaka-nakay tumitingin to sa gawin niya. She poured another drink. Baka naman malasing ka Mary, komento ni Alfred. Nagpapalakas na ako ng loob. Aniya, hindi na nga ikakasal sina Adam at Lucy pero malay pa rin ba niya ng damdamin ng lalaki? Excuse me, Aniya tumindig. Kinailangan niyang kausapin siya. Tell him she love him. Pero masagwa man kung basta na lang siyang hihilahin. Bastos naman para sa kausap nito. Hi Mary, bati ng sekretary nilang si Agnes. Agnes, isang ideyang lumiwanag sa kanyang ulo. Pwede ba kitang makausap saglit? Aniya, dinala niya ito sa likod ng lalaki nagtatadtad ng lechon. Do me a favor, will you? Tanong niya, tumango si Agnes. See that best man over there? Hard to miss, wika ni Agnes. Could you tell him I love him? Aniya, napumalagot to sa kanya. Please? Sure, anito tiniwan siya. Hindi niya alam kung paano gagawin ni Agnes ang pinapagawa niya. Ayaw niya panoorin. Bumalik siya sa mesa ng mga bagong kasal. Hanggang maubos ng mga tao sa reception na hindi pa siya nakikita ulit si Agnes. Si Ida man ay nawala rin sa paningin niya. Bumalik sila sa bahay ni Mama Sylvie upang makapag-impaka si na Rachel para sa honeymoon ng mga to. Iniwan na nila sa bahay ni Robertong matanda. I can't believe this Mary. I'm married now, deklara ni Rachel. I'm happy for you, Aniya. Where's Adam? Tanong nito, she shrugged. Magpapalit lang ako ng damit, babalik na lang ako ng Manila, kaysa nag-iisa ako dito, Aniya. She entered the room, inumpisahan niyang isilid ang mga damit sa suitcase. Pagkatapos, hinabad niya ang satin dress at nilagay na rin niya yun sa suitcase. Maya-may bumukas ang pinto. Excuse me, but someone just told me you love me. Wika ni Adam, nakangisi habang nakatayo sa pintuan. Nagagalak yatang maabutan siyang nakakamison lamang. Totoo ba yun o nananaginip lang ako ng gising? It's true, Ani at pinagpatuloy ang pag-eempake. Pwedeng lagyan mo naman ng konting feeling para makumbinsi ako, please? Anang lalaki. I love you. Ani ang hindi pa rin tumitingin sa lalaki at bahagya lamang bumukas ang bibig.
You can do better than that, angal ni Idam at lumapit sa kanya. Lumapit to sa likod niya at niyakap siya sa bewang. Turn around and tell me, anito. Lumingon siya tumarap sa kanya, diretso nakatitig sa mga mata nito. I love you. Bulong niya tumulong luha sa pisngi niya. I didn't ask you to cry, ani Idam at pinahid ng daliri ang luha niya. Pero gusto kong umiyak. Nung sinabi kong I love you, ibig sabihin sinuko ko na lahat ng pride ko sa'yo. Napakahalaga sa akin ng pride ko pero mas mahalaga ka. I guess. Idam held her close. Your precious pride will be taken care of. That I promise. At para mapanatag ka, I'm surrendering the same thing to you and a bonus my name, my honor and all my money kung gusto mo. Anit at dumukot sa bulsa na slacks. I bought us wedding rings. I love you. Sabi niya ulit, I love you too. Mary of my dreams. Hinalikan siya nito at bumulong. Unahin natin silang mag-honeymoon. Dito na po nagtatapos ang maikling kwentong pag-ibig ni Mary at Idam. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.